Mr. Silent Channel. Kabanata 1691 hanggang 1700. Napakalakas ng pagbabago-bago ng dugo. Hindi pa siya nakipaglaban sa isang malakas na tao sa sekta ng ontolohiya, at narinig lamang niya ang sitwasyon ng sekta ng ontolohiya. At ang aura na ipinakita ni Aerung sa oras na ito ay lumampas sa kanyang panghuhusga. Ginagamit daw ng ontology sect ang katawan bilang martial soul, na siyang pinakamagaling sa buong Soul Master World at kumokontrol sa kanyang katawan. Ito ay ang pagkakaroon na nagpapabuti sa lakas sa pamamagitan ng pagpapabuti ng katawan, at ngayon ay talagang naiintindihan niya kung hanggang saan ang ganitong uri ng pagpapabuti ng katawan ay maaaring maabot. Pinagdikit ni Aerung ang kanyang mga kamay sa kanyang dibdib, at ang kanyang buong katawan ay tila binuhusan ng ginto, na nagpapakita ng isang gintong pulang kulay. Ang kanyang mga mata ay naging sobrang maliwanag na ginto. Sa sandaling ito, siya ay medyo hindi katulad ng isang tao. Nakatayo doon, parang Diyos o Buddha. Ang mga pagbabago sa katawan ni Aerung ay natural na nakakuha ng atensyon ng magkabilang panig. Namilog ang mga mata ni Tang Wulan, at hindi maiwasang ipahayag ang kanyang kagalakan, ang tugatog. Ang likas na lihim na pamamaraan ng nakatatandang kapatid sa sekta ng ontolohiya sa wakas ay umabot sa tugatog na antas ng gintong katawan na Arhat. Bagamat hindi niya alam kung kailan napunta si Aerung sa antas na ito, alam niya na ito ay isang antas na hindi niya maabot. Ayon sa alamat, hanggat kayang linangin ng katawan ni Dao Luo ang likas na lihim na pamamaraan ng sekta ng katawan sa sukdulan, maaari siyang makapasok sa kaharian ng gintong katawan na si Arhat. Matapos maabot ang ganitong estado, ang lakas ng katawan ay maihahambing sa isang tunay na Diyos. Masasabing ito ang pinakamakapangyarihang katawan sa mundo. Dahil si Tang Wulan ay may bloodline ng Golden Dragon King mismo, bagamat siya rin ay nagpractice ng likas na lihim na pamamaraan ng ontology sect, maaari rin siyang maglinang sa kaharian ng Docheng. Ngunit siya ay nawawala ang panghuli. Imposibleng linangin sa antas ng isang gintong Arhat. Pagkatapos ng lahat, hindi siya ang ontology suzerain. Ang gininto ang katawan na si Arhat ay maraming kinakailangan. Halimbawa, dapat itong katawan ng lalaki, at mula sa isang maagang edad, dapat itong gumamit ng ontological tantric na pamamaraan upang ailatag ang pundasyon para sa pagkondisyon. Ang mga alagad lamang na sinanay alinsunod sa suzerain ang maaaring gumamit ng pamamaraang ito. Napakaraming pagdurusa, at napakahirap mabuhay. Sa makatuwid, may isa pang pangalan para sa likas na lihim na pamamaraan ng ontology sect, na tinatawag na paggawa ng Diyos. Pagkatapos ng lahat, si Tang Wulan ay isang monghe sa kalagitnaan, at siya ay may talento na upang malinang ang likas na lihim na pamamaraan tungo sa mahusay na tagumpay. Ngunit hindi rin niya inaasahan na ang gininto ang Arhat, na hindi nagpakita sa loob ng kahit 1,000 taon, ay gagawin ng kuya. Sa katunayan, kailangan talagang pasalamatan ni Aerung si Tang Wulan sa kanyang kakayahang linangin sa antas ng isang gintong katawan na si Arhat. Ang talakayan sa pagitan niya at ni Tang Wulan, pati na rin ang pagpapalitan ng damdamin sa proseso ng pagsasagawa ng likas na lihim na pamamaraan, lalo na ang proseso ng pagsasama-sama ni Tang Wulan ng likas na lihim na pamamaraan sa sarili niyang gininto ang Dragon King na si Longgang, ay nagbigay sa kanya ng maraming inspirasyon. Bilang karagdagan, siya ay talagang napakatalino, at siya ay matagumpay na nagsasanay kamakailan lamang at naging isang tunay na gintong Arhat. Para sa ontology Dao Luo, kapag nakapasok na siya sa antas ng Golden Arhat, siya ay magiging isang tunay na nangungunang powerhouse. Umasa si Aerung sa breakthrough ng Golden Body na si Arhat para maabot ang ika-77 na antas sa isang iglap. Bukod dito, ang Golden Body na luohan ay tinatawag ding Noon Leakage Golden Body. Mula noon, wala nang magiging bottleneck sa kanyang kasunod na paglilinang hanggang sa antas ng Mala-Diyos, ito ay hindi mapipigilan, at ito ay maaabot sa napakaikling panahon. Ang gintong Arhat ay magiging parang Diyos. Ito ay makasaysayang na-verify. Sa makatuwid, nang makita ni Tang Wulan na ang nakatatandang kapatid na lalaki ay talagang nilinang sa antas na ito, maiisip ang kagalakan sa kanyang puso. Mas masaya pa kaysa sa pagkuha ng walang hanggang kaharian. Bagamat mayroon na ngayong dalawang extreme Dao Luo mula sa pamilyang Yuanben ang Shrek Academy na sasalihan, hindi naman sila direktang linya ni Shrek, at si Aerung ang kanyang senior, ito ang pinakamalapit na relasyon. Ang pagkakaroon ng tulad sa hinaharap na Mala-Diyos ay may malaking kahalagahan sa muling paglitaw ng Shrek, Tang sect, at maging ang ontology sect. Lalo na tungkol sa ontology sect, ang pagbaba sa paglipas ng mga taon ay tiyak na muling lilito sa kaluwalhatian dahil sa hitsura ng isang gintong Arhat. Kahit na ang mga Diyos ng digmaan sa War God Temple ay nakaranas din, mayroon silang malalim na pag-unawa sa martial arts at may kaalaman. Gayunpaman, hindi sapat ang kanilang nalalaman tungkol sa sekta ng ontolohiya pagkatapos ng lahat. Bilang karagdagan, ang gininto ang katawan na si Luohan ay talagang hindi lumitaw sa loob ng libu-libong taon. Masasabi pa nga na hindi ito lumitaw ng ilang beses sa kasaysayan ng ontology. Ang dami ng beses ay mas mababa sa limitasyon ng Dao Luo. Sa makatuwid, nang makita ni Haori Dao Luo Aoroy si Aerung na nagkatawang tao bilang isang gintong Arhat, naramdaman niya na ang kalaban ay napakalakas at puno ng enerhiya at dugo na nalampasan niya ang kanyang imahinasyon, ngunit hindi niya alam kung ano ang ibig sabihin nito.
Ang iba pang mga gods of war, kabilang si Haitang Daoluo Shimengshan, ay halos nabigla nang makita nila ang eksenang ito, at hindi nila naintindihan kung anong antas ng pag-iral ito. Sa katunayan, kung hindi dahil kay Shimengshan ang magpasikat, hindi intensyon ni Erong na ilantad ang kanyang walang kapintasang gininto ang katawan ng ganoon kaga. Sa oras na ito, sa sandaling lumitaw ang gininto ang katawan, ang sigla ng kanyang buong tao ay labis-labis na. Si Haori Daoluo ay hindi nang ahas na hayaan siyang patuloy na itaas ang kanyang aura ng mas mataas, isang bilog ng mga spirit ring ang bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, siyam na itim. Siyam na itim na spirit ring ang bumangon. Isang malaking araw din ang lumitaw sa itaas ng kanyang ulo. Ang kanyang martial soul ay ang araw, at ang ganitong uri ng martial soul ay palaging ang pinakamataas na martial soul, ngunit ito ay iba rin. Ang ilan ay bias sa temperatura, at ang ilan ay bias sa liwanag. Para kay Aorui, ang kanyang Haori ang synthesis ng lahat ng ito. Mayroon ding pamagat ng pinakamalakas na araw. Si Haori ay lumitaw, siyam na bituin sa isang hilera. Ang siyam na malalaking bola ng liwanag ay sumambulat halos agad-agad, at dumiretso sa Aerong. Nasira ang hangin, at ang buong playing field ay agad na natuyo dahil sa hitsura ni Haori. Ang temperatura ng dugo at Haori ang naging dahilan upang tuluyang masira ang ilaw sa venue. Ngumiti si Aerong, humakbang pasulong, matulis ang kanyang dibdib, at hindi niya sinasadyang umiwas, kaya ginamit niya ang kanyang dibdib upang salubungin ang 9-star Lianzo ni Haori Daoluo. Boom! Binomba siya ng unang bola ng liwanag, at hindi man lang nagbago ang kulay ng kanyang gininto ang katawan. Pagkatapos ay iniyuko niya ang kanyang ulo at tinamaan ang pangalawang bola ng liwanag gamit ang kanyang malaking kalbo na ulo, na bumagsak. Nandoon pa rin ang gintong katawan. Pagkatapos ay dumating ang ikatlo, ika-apat, ika-siyam. Nang magkabasag at sumabog ang mga bola ng liwanag ng sunod-sunod. Ang temperatura sa paligid ay umabot na sa isang lubhang nakakatakot na antas. Ngunit ang pangunahing katawan na si Daoluo Aerong ay nakatayo pa rin doon, ang kanyang buong katawan ay napuno ng gintong pulang ilaw, at mas maliwanag pa kaysa dati. Komportable, masaya. Halika ulit, parang ligo. Tumawa si Aerong at humakbang patungo kay Haori Daoluo Aoroy. Nagawa ni Aoroy na maging no. Isang god of war, at masasabing nakaranas na siya ng maraming laban, ngunit hindi pa siya nakatagpo ng ganitong sitwasyon noon. Tao ba yun? Ang Jiexing Lianzo na udyok ng kanyang 98th level na espiritong kapangyarihan ay parang pangkilati sa kanya. Ito ay talagang hindi maisip. Isang malakas na liwanag ang sumabog, at biglang binomba ang katawan ni Aerong. Ang malakas na liwanag na ito ay parang isang malaking sinag ng liwanag, na tumatama pataas ng walang babala. Boom! Ang matangkad na katawan ni Aerong ay diretsyong natamba. Tumama ang malakas na tama sa kalasag sa di kalayuan at pagkatapos ay tumalbog pabalik. Sa pagharap sa pag-atake ng light column, hindi man lang siya nagtangkang lumaban, ni gumamit ng anumang kakayahan sa espiritu. Sumimangot si Haori Daoluo Aoroy. Kumpiyansa siya sa kanyang pag-atake, ngunit pare-pareho siyang masigasig sa kanyang pangunawa, dahil malinaw niyang naramdaman na ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay hindi maaaring tumagos sa katawan ng kalaban. Tiyak na, si Aerong, na bumagsak sa lupa sa di kalayuan, ay tumayo na nakasuporta ang mga kamay, tinapik ang walang alikabok sa kanyang katawan, at ngumiti sa kanya. Sa sandaling ito, biglang lumiwanag ang mga mata ni Aerong, at dalawang maliwanag na ilaw ang agad na bumaril mula sa kanyang mga mata. Ang pangunahing katawan na si Daoluo, ang pangunahing espiritu ng katawan, at anumang bahagi ng kanyang katawan ang kanyang mga sandata. Umiikot si Haori Daoluo Dari, nagiging isang malaking light shield na hamarang sa kanyang harapan. Boom! Sumabog ang light shield, at umatras ng kalahating hakbang si Aorui. Hinawakan ni Aerong ang kanyang templo, well, not bad. Ang pagsubok ay matagumpay. Ang kapangyarihan ay hindi masama. Ang mukha ni Aorui ay naging hindi magandang tingnan sa oras na ito. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganoong kalaban, at hindi na basta-basta masasabing matigas ang kalaban. Isa lang itong halimaw. Sa sandaling ito, gumalaw si Aerong, tulad ng isang gintong kanyan, dumiretso siya sa Haori Daoluo at bumaril. Si Haori Daoluo ay hindi nang ahas na magpabeya, ang kanyang sandata sa labanan ay nagmamay-ari sa kanyang katawan. Masyadong mataas ang lakas ng katawan ng kalaban. Ang galing niya ay ang pag-atake ng enerhiya, at hindi niya gustong atakihin siya ng malapitan ni Aerong. Sinasaklaw ng Golden Battle Armor ang buong katawan, ang pinakakapansin-pansin ay isang ruby sa gitna ng helmet. Ginagawa itong Haori Daoluo na mukhang marilag at marilag. Ang makikinang na ginto ay bumangon mula sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang dakilang araw ay bumaba. Naging malapot lahat ang hangin sa paligid, at ang lupa ay tila naging mainit na magma pool, na nakapaloob kay Aerong. Habang siya ay sumugod sa magma, ang kanyang bilis ay lubhang naapektuhan. Sa magma, isang serye ng nakakatakot na mga haligi ng apoy ng magma ang nag-spray out, at muli siyang pinalipad palabas. Hindi ito sineryoso ng isang room, tumalon siya at saka pinasok ang magma, at saka talaga siya gumawa ng swimming action sa magma. Magbabad sa paliguan, sobrang komportable, napaka-komportable. Ito. Ang mga Diyos ng digmaan ay tumingin sa isa't isa.
Alam nilang lahat kung gaano kalakas ang pag-atake ng unang Diyos ng digmaan na si Haori Daoluo Aotian. Talagang may kakayahang magsunog ng mga bundok at magpakulo ng dagat. Ngunit sa sandaling ito, sa pagharap sa ontologiyang Daoluo ng Shrek Academy, ang lahat ng pag-atake ay tila isang biro lamang sa harap ng kalaban. Anong uri ng pisikal na lakas ito? Isang alon ng malakas na liwanag at apoy, nakatutuwang pambobomba. Kahit bundok talaga dito, natatakot akong natunaw na. Gumamit si Haori Daoluo Aurui ng lahat ng uri ng pamamaraan, ngunit kahit anong antas ng pag-atake ito, wala itong epekto kay Airong. Kaya niyang itumba sa ere si Airong at sumabog pabalik. Ngunit walang paraan upang saktan ang kalaban. Ito ay kung paano gawin. Hindi pa banggitin si Aurui, kahit si Yutian Daoluo Guanyu ay may bahagyang pagkawala ng kulay sa kanyang mukha sa oras na ito. Kahit na si Haorui ay hindi isang limit Daoluo, hindi ito mas masahol kaysa sa kanya sa mga tuntunin ng lakas ng pag-atake lamang. Ngunit ang katawan ng kalaban na si Daoluo ay ganap na nakayanin ang kanyang pag-atake, na sadyang hindi ka panipaniwala. Kaya mo bang talunin ang iyong kalaban kung babaguhin mo ang iyong sarili? Mahirap sabihin ang sagot. Napansin na ni Tang Wulan sa oras na ito na ang hindi tumutulong na gininto ang katawan ng nakatatandang kapatid ay nagtagumpay lamang sa kanyang paglilinang. At sa sobrang liwanag at init na ito, bakit hindi ibig sabihin na ipagpatuloy ang pagpapanday ng sarili at pagtibayin ang gininto ang katawan? Halatang hindi nakikita ng kalaban ang puntong ito, kung hindi ay hindi niya ito hahayaang gawin ito. Ngunit bilang isang alagad din ng sekta ng ontolohiya, si Tang Wulan ay napakalinaw. Maraming mga tantric na pamamaraan ng sekta ng ontolohiya ang dapat gawin sa pamamagitan ng pakikipaglaban at pakikipaglaban. Ang iba't ibang provokasyon ni Airong ay pawang para mas maging mabangis ang atake ng kalaban. Sa antas ng title Daoluo, dahil sa Soul Core, ang tagal ng pagiging epektibo ng pakikipaglaban ng Soul Master ay magiging mas matagal. Gayunpaman, gamit ang gayong mabangis na paraan sa pag-atake, ang pagkonsumo ng kapangyarihan ng kaluluwa ay napakalaki pa rin. Pagkatapos ng 10 minuto ng galit na pambobomba, kinailangan ding huminga ng mabagal si Haori Daoluo. At si Airong ay nahulog sa lupa, at ang hangin sa paligid ng kanyang katawan ay nasira dahil sa kanyang sariling mataas na temperatura, ngunit ito ay mukhang tao pa rin. Pinahihit pa niya ang kanyang leeg sa kanyang tagiliran, ngumisi, na nagpapakita ng mapuputing ngipin. Old Ow! Tingnan mo kung masasabi mo sa akin ang higit pa tungkol sa kanya ngayon. Kita mo, kung gaano ako kabait sa iyo, hindi ako kailanman pumayag na atakihin ka. Lahat ako ay nagpapakita ng awa. Galit na galit si Haori Daoluo, kung sino man ang gumamit ng iyong kamay para magpakita ng awa, palayain mo siya kung may kakayahan siya. Iyan ang sinabi mo. Well, malapit na ang oras. Pagkatapos ay subukan mong umatake. Gaya ng sinabi niya, biglang gumawa ng squat movement si Airong gamit ang kanyang mga paa. Habang siya ay naka-squat down, nagkaroon ng bahagyang pagkabigla sa buong Temple of War. Ito ay presyon na kahit ang proteksyon na takip ay tila hindi kayang labanan. Sa susunod na sandali, ang figure ni Airong ay pumutok, tulad ng isang gintong pulang meteor, at dumiretso sa Haori Daoluo Aurui. Ang mga mata ni Aurui ay kumikislap, at ang kanyang anyo ay agad na naghalo sa malaking araw sa kanyang likuran. Totoong katawan. Kasabay nito, ang lugar sa ilalim ng mga paa ay inilabas muli, at ang nakaraang dagat ng magma ay lumitaw muli. Boom! Direktang tumama sa araw ang katawan ni Airong. Ang apoy ay sumiklab at naging malalaking kalawakan ng apoy at ulan. Ang hininga ng takot ay bumalot sa buong venue sa isang iglap. Nahulog ang isang rung sa hangin at hinawakan ang malaking kalbo na ulo, ngunit sa nasirang araw, isang figure ang lumipad sa malayo, halos hindi makontrol ang kanyang katawan malapit sa kalasag, ngunit ang kanyang mukha ay medyo namumutla. Hindi ba si Haori Daoluo? Ang kanyang martial spirit body ay talagang binasag ni Airong. Halika na. Tumangala si Airong sa langit at sumigaw, ang kanyang gininto ang katawan ay agad na namamaga. Sa isang kisap mata, siya ay naging kasing taas ng buong pananggalang na kalasag. Pinasabog niya ang kanyang mga kamao at hinampas ang mga ito sa kalasag, na sinabayan ng marahas na dagandong, at biglang yumanig ang mga bundok. Kaagad pagkatapos, bigla siyang yumuko, at isang dobleng kamao ang tumama sa lupa, at nagkaroon ng isa pang marahas na dagandong. Ang shockwave ng horror ay naging hindi mabata kahit na para sa proteksyon na kalasag. Nabasag ang streamer ni Haori, at bumaha ang malalakas na shock sa buong playing field, kaya kinailangan ni Haori Daoluo na paliitin ang sarili para labanan ang malakas na pagkabigla. Sa kabila nito, nanginginig ang kanyang buong katawan, at ang hangin ay tila naging kaaway niya, at ang kalaban na nasa tapat na may pinakamalakas na dugo ay nagparamdam sa kanya ng hindi mapaglabanan. Nagwawalis gamit ang dalawang kamao, dumiretso siya kay Haori Daoluo. Sa oras na ito, hindi man lang nakaiwas si Haori Daoluo. Kung ang field ay sapat na lapad, maaari pa rin niyang subukan na makipaglaban sa kalaban, ngunit sa larong ito, ang espasyo ay limitado, at ang kakilakilabot na puwersa ng pagkabigla na halos lahat ng dako sa bawat sulok ay hindi niya magawang makaiwas. Ang Haori ay bumagsak, ang panloob na konotasyon ay sumabog, ang ikasyam na kakayahan ng espiritu, ang Haori ang core.
Ang nakakatakot na pagsabog ay sumabog sa isang iglap. Ang malaking katawan na si Dao Luo ay napaatras pagkatapos masabugan, at sa unang pagkakataon ay lumitaw ang isang hindi matutunaw na apoy sa kanyang katawan. Gayunpaman, si Haori Dao Luo ay nasa ilalim din ng mabigat na kamao, tumangay at tumama sa proteksyon na takip sa dikalayuan, na parang damaykit dito, tumigas. Matapos ang ilang malalakas na sampal ay napatay na ang apoy sa kanyang katawan. Sa isang ngiti, ang kanyang kanang kamao ay pumutok mula sa kawalan, at ang gintong liwanag sa katawan ni Erong ay tila bumuhos sa suntok na iyon sa isang iglap. Ang nakakatakot na gininto ang liwanag ay sumabog, hinabol ang katawan ni Haori Dao Luo. Ang magagawa ni Haori Dao Luo ay patuloy na hikayatin si Haori na magpadala ng malakas na liwanag upang labanan ang pag-atake ng kalaban. Gayunpaman, ang kapangyarihan ng espiritu ng kabilang partido ay tila walang katapusan. Buong ipinakita ng isang room sa kabilang partido kung ano ang perpektong gininto ang katawan. Ang isang pares ng gininto ang mabibigat na kamao ay parang mga machine gun, at binomba nila si Haori ng tuloy-tuloy na sinag ng liwanag, bumabagsak na meteor shower. Ang pinaka-nakakatakot na bahagi ng hindi tumutulong na gininto ang katawan ay ang pisikal na lakas ay halos walang katapusan. Ngayon lang naunawaan ni Tang Wulan kung bakit lumapit sa kanya ang kuya ilang araw na ang nakalipas at sinabi sa kanyang sarili na hindi niya kailangang gumawa ng 4-character battle armor para sa kanya. Sa katunayan, kapag siya ay nilinang upang maging isang arhat na may gininto ang katawan, kung gayon siya mismo ay hindi maaaring magsuot ng anumang sandata sa labanan. Siyempre, hindi na kailangan. Ang non-leakage golden body ay maihahambing sa nangungunang 4 na character na battle armor, at higit pa sa ordinaryong 4-character battle armor. Ang pisikal na lakas ay walang katapusan, at ang enerhiya ay napakalakas. Halos walang maihahambing sa gininto ang katawan na si Arhat ng sekta ng ontolohiya para sa kanilang patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban. Ang gayong tao, na minsang nilinang bilang isang maladyos, ay mailalarawan bilang isang balat ng baka sa larangan ng digmaan. Marahil ang kanyang kapangyarihan sa pag-atake ay hindi sapat na malakas upang talunin ang sinumang kalaban, ngunit ang problema ay hindi mo siya maaaring patayin. Kung si Erong ay maaaring maglinang sa antas ng maladyos, kahit na kinubkob siya ng 2 o 3 maladyos na magkaparehong antas, tiyak na walang problema ang pagtakas. Sa oras na ito, nahaharap si Aurui sa ganoong sitwasyon. Ang opponents iba sa kanyang harapan, parang brown sugar, ay nagreklamo sa kanya, ngunit walang magawa. Matalo. Hindi makagalaw. Huwag patulan. Ang kalaban ang magkukusa sa pag-atake. Si Haori Dao Luo ay hindi pa nakaharap sa gayong nakakahiyang sitwasyon. Si Aurui ay nagtatanim sa templo ng digmaan sa loob ng maraming taon, at nakatagpo niya ang lahat ng uri ng kakaibang mga kalaban. Pero wala talagang magawa ang lalaking nasa harapan niya. At naniniwala rin siya na kahit palitan si Yut Ian Dao Luo, hindi magiging mas mabuti ang sitwasyon. Kahit gaano ka katigas, walang kwenta kung hindi mo matalo ang kalaban mo. Gayunpaman, ang kanyang sariling kapangyarihan sa kaluluwa ay higit na natupok sa ilalim ng patuloy na galit na pag-atake ng kalaban, at ang pag-atake ng kalaban ay nagiging mas mabangis. Paano ito magiging mabuti? Bilang isang God of War, hindi siya matatalo. Natalo siya na halos nangangahulugan ng malaking pagkatalo para sa buong Temple of War. Nagkaroon na ng sitwasyon na 3 talo at 1 tabla. Kung ang oras na ito ay nawala muli, ang mukha ng templo ng digmaan ay ganap na nawala. Kinagat ni Haori Dao Luo ang kanyang mga ngipin at inalayan ito ng husto, ngayon ay maaari na lamang siyang umasa na ang estado ng kalaban ay hindi mapapanatili ng napakatagal. Hintayin munang maubos ang kalaban. Kung tutusin, may tiwala pa rin siya sa kanyang espiritong kapangyarihan, at hindi dapat umabot sa level na 78 ang kanyang kalaban. Gayunpaman, minamaliit pa rin niya ang gininto ang katawan. Kapag naabot na ang Golden Arhat Realm, magiging immune muna ito sa lahat ng negatibong estado. Ang anumang mga pantulong na kakayahan ng espiritu na nagpapataw ng mga negatibong estado ay magiging walang silbi, at maaari nitong linisin ang sarili nito at pigilan ito sa pagsalakay. Ang lahat ng mga kakayahang kontrolin ng espiritu, lahat ng uri ng enerhiya, ay lahat ay hindi wasto. Ang paglalarawan ng gininto ang katawan na si Arhat sa sekta ng ontolohiya ay tinatawag na, natural at natural, walang pagtagas ng gininto ang katawan. Ang anumang enerhiya sa pagitan ng langit at lupa ay maaaring maging bahagi ng pagpapakain sa kanya, at halos imposibleng maghintay hanggang ang hindi tumutulong na gintong katawan ay maubos sa sitwasyong ito. Upang talunin siya, mayroon lamang isang posibilidad, iyon ay, ang instant na kapangyarihan ng pag-atake ay umabot sa halos hindi mabata na antas. O makubkob ng maraming malalakas na lalaki, hanggang sa maubos ang hindi tumutulong nitong gintong katawan. Ngunit gaano kadali ito pag-usapan? Bagaman hindi talaga pinahintulutan ng Golden Arhat na maabot ng katawan ng tao ang antas ng Diyos, ito ay halos pareho. Ang patuloy na kakayahan sa pakikipaglaban ay hindi bababa sa 3 beses kaysa sa Espiritu Master ng parehong antas. Kahit na ngayon lang naabot ni Erong ang level na ito, hindi pa rin niya maabot ang level na 3 beses, dapat may 2 beses. Isa na rin siyang Super Dao Luo ngayon. Kahit na mas mataas ang cultivation base ni Haori Dao Luo Auroi kaysa sa kanya, hindi pa niya naabot ang level na doble ang taas.
Mula sa labas, halatang humihina ang paglaban ni Hao Rui, ngunit ang pag-atake ni Aerong ay lalong tumitindi. Palakas ng palakas ang gintong pulang ilaw sa kanyang katawan. Napabuntong hininga si Yut Ian Daoluo, tumingin kay Tang Wulan, hamihi ang kanyang mga labi, at nagpadala ng voice transmission kay Tang Wulan. Bahagyang tumanggaw si Tang Wulan, at malakas na sinabi, dahil nasa ilalim ng korona ng langit, ang pag-ikot na ito ay magtatagal. Sa palagay ko ay hindi matatalo ng magkabilang panig ang kalaban. Paano na lang natin i-treto ito bilang isang kurbata? Pagkatapos ay hayaan kaming pumasok, ang kalahok ng pagtatasa, sa susunod na round. Sinabi ni Yut Ian Daoluo nang walang pag-aalinlangan, bueno, tulad ng sinabi ni Tang Sect Master. Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, at pagkatapos ay lumingon sa direksyon ng venue ng kompetisyon, kuya, huminto tayo dito para sa larong ito. Tumawa si Aerong, okay, sobrang saya. Malakas pa rin ang kalaban para magkaroon ng ganitong pakiramdam. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumiit at bumalik sa dati nitong sukat. Isang pares na lang ng dark gold na hanggang tuhod na shorts ang natira. Ang kanyang itaas na katawan ay hubad, na nagpapakita ng napakalakas na kalamnan. Bumaba mula sa langit si Howry Daoluo at bumagsak sa lupa, halatang mapatla ang kanyang mukha, at patuloy na umaalon ang kanyang dibdib. Kung magpapatuloy ang pag-atake ni Aerong, talagang hindi na siya makakapit. Sa sandaling ito, nahihiya akong magsabi pa, at bumalik sa aking tabi. Wala rin siyang mukha para sabihin. Makikita ng kahit sinong may discerning eye na sa larong ito, kung hindi maawayin ang kalaban, tiyak na matatalo siya sa laro. Sa oras na ito, nagbigay ng mukha ang Tang Sect at Shrek Academy. Tumingin si Yut Ian Daoluo kay Tang Wulan at lihim na bamantong hininga sa kanyang puso. Nakakamangha talaga ang binata ngayon. Lumabas si Aerong sa larangan ng kompetisyon, ngunit hindi siya lumabas patungo sa Shrek Academy, ngunit sinundan si Howry Daoluo at naglakad patungo sa kabilang panig. Kuya, narito, nagkamali ka. Nagmamadaling binati ni Tang Wulan si Aerong. Lumingon si Aerong at ngumiti sa kanya, hindi ako nagkamali. May mali ako, junior brother sandali. Habang nagsasalita, nakaalis na siya sa saklaw ng kalasag, at pagkatapos ay direktang humakbang sa harap ng Haitang Daoluo Shimengshan. Ang pagkagulat sa mga mata ni Shimengshan ay nawala sa oras na ito, at walang duda na kasama siya, lahat ng mga Diyos ng digmaan ay nabigla sa labanan ngayon lang. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo sila ng ganitong estilo ng pakikipaglaban gaya ni Aerong. Sa kanilang mga mata, ang isang ito ay halos isang halimaw. Tanungin ang iyong sarili, na nakatagpo ng gayong kalaban, natatakot ako na wala sa kanila ang may magandang paraan upang harapin ito. Nang makitang lumakad talaga ang kabilang partido sa harapan niya, parang gusto ni Shimengshan na tumalon ng walang dahilan. Kitang-kita niya ang mainit na pagbabago-bago ng dugo ng kabilang partido, at medyo lasing ang hiningang puno ng pagkalalaki. Huminto si Aerong isang hakbang palayo sa kanyang harapan, si Shimengshan ay tumingin sa kanya na may nagbabagang mga mata. Sa tingin ko kailangan mo ng isang malakas na tao. Sabi ni Aerong, seryosong nakatingin sa kanya. Sa sandaling ginawa ang pahayag na ito, ang mga ekspresyon ng nakapalibot na mga gods of war ay agad na naging kapanapanabik. May nagulat, may nakakatawa, may nabigla, at may nagalit. Kung hindi lang dahil sa napakalakas na combat power na ipinakita ng lalaking ito, natatakot ako na ang god of war ay agad na lumapit at sasampalin siya sa hangin. Lumabas ka. Malamig na sabi ni Shimengshan. Itinaas ni Aerong ang kanyang braso, iminuwestra ang kanyang sariling mga kalamnan, at sinabi sa kanyang sarili, malakas ako, makikita mo. At saka, hindi mo ako lasunin. Walang ibang lalaki na mas bagay sa iyo kaysa sa akin. At ako, kailangan ko rin ng isang malakas na babae. Pumunta ka. Ang boses ni Shimengshan ay naging mas malamig, at ang kanyang mga kamay ay nakakuyong na sa mga kamao nang hindi namamaliin. Hindi ba lahat ng tao sa Shrek Academy ay natulala? Maging si Tang Wulan ay hindi maisip na ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki ay lalabas ng ganito, at talagang tumakbo siya sa kabilang panig upang humingi ng pakikipagkaibigan. Ito ay talagang nakakahiya. Nagmamadali siyang naglakad patungo sa kalaban, ngunit may 10 gods of war sa tapat. Kung sakaling magalit siya, mahihirapan siyang atakihin si Aerong ng magkasama. Once in a mess, mali ang plano niya. Hindi lang sila kasing simple ng pagdating para lumahok sa pagtatasa. Tila hindi man lang naramdaman ni Aerong ang lamig ng kabilang partido. Nang magmadali si Tang Wulan, itong kontemporaryong ontology sect master at ontology na si Daoluo, ang nag-iisang Nagel Inang sa antas ng ginintoang Arhat sa libu-libong taon. Ang makapangyarihang kapangyarihan ng, ay nakaluhod na sa isang tuhod, nakaharap kay Haitang Daoluo Shimengshan, at seryosong nagsabi, pakasalan mo ako. I will only have my physique woman as a woman. Sa pagkakataong ito, hindi na binibigkas ni Shimengshan ang salitang, roll, habang nakatingin sa katawan na si Daoluo Aerong na nakaluhod sa kanyang harapan, ang kanyang mga mata ay tila medyo damilat. Hindi pwede. Biglang naisip ni Tang Wulan sa kanyang puso na medyo hindi siya makapaniwala, at hindi niya namamalayan na huminto. Sa sandaling ito, biglang iniunat ni Shimengshan ang kanyang kamay, kinuha ang kamay ni Aerong, at malamig na sinabi, okay.
Sa isang iglap, natahimik ang buong madla, at ang lahat ay tila natutunaw sa mga estatwa sa isang iglap. Ano ang mabuti? Si Airong ay nagsabi ng 3 salita, si Ximengshan ay sumagot ng 3 salita. Tapos natigilan ang lahat. Tumayo na ang katawan ni Daoluo at hinayla si Haitang Daoluo Ximengshan patungo sa Shrek Academy. Nang lumakad siya sa harap ni Tang Wulan, ngumisi siya, "Little junior brother, dadalan kita ng sister-in-law." Paano? Nais lang ni Tang Wulan na bigyan ang kanyang kuya ng isang capitalized na baka. Malamig pa rin ang mukha ni Ximengshan na parang hindi siya ang humawak sa kamay niya. Sa pilitang tiniis ni Tang Wulan ang emosyonal na pagbabago sa kanyang puso, at sinabi kay Haitang Daoluo Ximengshan ng walang pag-aalinlangan, "Magandang araw, hipag." Oo. Sumagot si Ximengshan, mukhang ignorante si Tang Wulan. Pagkatapos ay hinayla siya ni Airong at bumalik sa Shrek Academy. Noon lang nag-react ang mga gods of war. Kahit na ang mga Diyos ng digmaan ay napaka-self-cultivating na pag-iral, sa oras na ito ay hindi nila maiwasang makaramdam ng pakiramdam na gustong sumabog. Ano ang sitwasyon? Manalo man tayo, pati mga tao ay inaagaw. Ito ay masyadong nakakahiya. Deputy Hall Master. Look. Hindi napigilan ni Haori Daoluo na ipakita si Yutian Daoluo na humihingi ng tulong. Mukhang nanlumo rin si Guan Yu, ano ba to? Weird yung guy sa opposite side, weird din si Ximengshan. Pumayag ka lang. Sa kabuuan ng 3 pangungusap, dinukot ang isang pinamagatang Daoluo bilang kanyang asawa. Talagang ito ang pinakamaikling panukalang kasal sa kasaysayan. Si Airong lang ang makakagawa ng ganoong bagay. Sa Shrek Academy, si Sima Jinchi, ang Wind Knife Demon, ay nag-thumbs up at sinabi kay Airong, "Brother, I take it. This time ihahatid na talaga kita." Ang isang rong ay mukhang matagumpay at sinabi kay Ximengshan sa tabi niya, "Ipapakilala ko sa iyo, ito ang aking mabuting kapatid na si Sima Jinchi. Maaari mo siyang tawaging Xiaozi." Kumaibot ang mga sulok ng bibig ni Sima Jinchi, at sinabi ni Xiaozi, "Isang rong, huwag kang bigyan ng 3-point color, at magbubukas ka ng workshop sa pagtitina. Sa tingin mo ba talagang kinukumbinsi kita? Huwag mong tanggapin na lumaban." Tumitig ang mga mata ni Airong. Halos baluktot na ang ilong ni Sima Jinchi, ngunit wala siyang magawa. Digmaan. Labanan ang isang umutot. Ang iyong ginintoang katawan Arhat ay sinanay, sino ang makakasira sa kanyang perpektong ginintoang katawan? Kahit na ang Dragon Slashing Sword ay hindi gagana. Maliban kung hawak ni Tang Wulan ang Dragon Sword ng kanyang pagkakatawang tao, maaari pa rin siyang magkaroon ng pagkakataon na basagin ang hindi tinatagusan ng gintong katawan. Sa madaling salita, kung walang super artifact, halos imposibleng mapahamak si Airong. Sinulyapan ni Ximengshan si Sima Jinchi, nang walang sinasabi, tumayo lang sa tabi ni Airong, hinayaan siyang hawakan ang kanyang kamay. Sa katunayan, tulad ng nahulaan ni Airong, dahil sa lakas ng kanyang sariling paglilinang at sa partikularidad ng kanyang hitsura, si Ximengshan, na matangkad at 41 taong gulang, ay hindi pa nakakakilala ng lalaking gusto niya. Wala pang lalaking umamin sa kanya. Hindi kasi katanggap-tanggap sa ordinaryong lalaki ang itsura niya. Sa makatuwid, nang si Airong ay nagkusa na umamin sa kanya ngayon, si Ximengshan ay medyo nalito. This is really the first time she has been confessed. At nasa ganoong buong view pa rin. Ang lahat ng lamig sa ibabaw ay talagang upang itago ang gulat sa kanyang puso. Siya ay ganap na nalilito kung ano ang gagawin, hindi lamang kung ano ang gagawin. At si Airong na punong-puno ng panlalaking aura ay napakalakas na nakahubad sa kanyang harapan. Kahit sinong babae ay may isip kung ano ang kaparehan niya, si Ximengshan ay walang exception. Sa kanyang imahinasyon, ang kanyang kalahati ay dapat na isang partikular na malakas, matuwid na lalaki. Ang lakas ay dapat na higit sa kanya. Isa rin ito sa mga importanteng dahilan kung bakit hindi siya makahanap ng lalaki. At masasabing binibigyang kasiyahan ni Airong ang lahat ng iniisip niya tungkol sa mga lalaki. Sa makatuwid, nang lumuhad si Airong sa kanyang harapan at sinabi sa kanya na magkakaroon lamang ng isang babae, sa wakas ay nasira ang pagtatanggol sa puso ni Ximengshan. 41 taong gulang na siya at hindi na bata. Kung palalampasan mo ang pagkakataong ito, maaaring hindi ka na makakita ng lalaking babagay sa iyo muli sa iyong buhay. Sa makatuwid, nang sabihin niya ang salitang, "mabuti," talagang napaka-impulsive niya. And after she really said the word, she didn't regret it. Ang kanyang kamay ay hinawakan ng malapad at makapangyarihang kamay ni Airong. Ang mainit at ligtas na pakiramdam ay ang unang pagkakataon na naranasan niya ito sa kanyang buhay. Sa sandaling ito, itong Haitang Daoluo ay puno ng kakaiba sa kanyang puso, walang pinagkaiba sa isang babae. Napakaganda ng pakiramdam na ito para sa kanya, hindi pa ito nangyari. Kahit gaano pa siya kalakas, babae rin siya. Sana rin may makaasikaso, at sana maging birdie ako. Sa sandaling ito, dinala sa kanya ni Airong ang lahat ng ito. Sa makatuwid, hindi niya pinagsisihan ang kanyang salpok sa sandaling iyon. Hindi man lang pinalad sa sarili niyang desisyon. Ang lahat ng ito ay tila napakasimple, ngunit kung hindi siya sumang-ayon sa sandaling iyon, tumanggi siya. Sa harap ng napakaraming tao, tinanggihan niya ang nasa harapan niya. Natatakot ako na imposible talaga na magsama ang dalawang tao.
Ang isang rung ay mas nasiyahan, ipinagmamalaki. Ang pinakamaikling panukala sa kasal sa kasaysayan, ang matagumpay na pagsasanay ng ginintoang katawan na si Arhat, at ang pagbabalik ng isang magandang babae, ay maaaring maabot ang tugatog ng buhay sa isang iglap. Masaya rin si Tang Wulan para sa malaking kapatid mula sa puso, ngunit ang kailangan niyang harapin sa oras na ito ay ang galit ng kalabang Diyos ng digmaan. Yutian Daoluo itinaas ni Guan Yu ang kanyang kamay, pansamantalang pinigilan ang emosyon ng mga Diyos ng digmaan, at dahan-daang lumabas. Tang Sect Master, dumating na ang lahat ngayon, at marami na tayong napanalunan dati. Hindi ako humingi ng payo. Ano ang plano mong pumasok sa Temple of War? Bahagyang ngumiti si Tang Wulan, at sinabi, matagal ko nang narinig na ang Templo ng Digmaan ay ang lugar ng pagtitipon ng pinakamalakas sa Federation. Sa pagkakataong ito ay pumunta din kami dito na may saloobin ng pag-aaral at komunikasyon. Bukod dito, ang ilan sa amin ay mula rin sa militar. Narinig ko na ang paghamon dito ay maaaring tumaas ang ranggo. Kaya't gusto rin naming subukan. Sa katunayan, maliban kina Aerong at Ling Zikhen, lahat sila ay sumapi sa hukbo. Mahina na sinabi ni Guan Yu, alam ko ito natural. Gayunpaman, kung tama ang pagkakaalala ko, Lord Tang, ikaw ay mula sa Blood God Legion, at isa ka ng Major General. Dito, ang pinakamataas na ranggo na maaaring ma-promote ay Major General. Iyon na. Ha! Saglit na natigilan si Tang Wulan, ngunit hindi sinabi ni Cao Dezi sa kanya na ang pinakamataas na antas ng Temple of War ay maaari lamang i-promote sa ranggo ng Major General. Gayunpaman, mabilis siyang nag-react at sinabing, okay lang, tapos subukan mong itaas ang lahat ng partner ko sa rank ng Major General. Bukod sa senior kong kapatid na ngayon lang, may isa pang partner, ang natitira pa lahat sila ay school-level officers. Sa simula, bawat isa sa kanila ay sumali sa hukbo, lahat sila ay pumasok sa iba't ibang legion, at least sila ay may magkahalong background bilang isang tenyente koronel. Tulad ni Sima Jinchi, ang Gale Sword Demon, na orihinal na koronel ng Southern Army Corps, ay isang hakbang lamang ang layo mula sa general. Kumikislap ang mga mata ni Guan Yu, at ngumiti siya ng walang pakialam, at sinabing, Tang Sect Master, walang saysay na makipagkumpetensya ng ganito ng sunod-sunod, at mas magtatagal. Sa palagay ko ay hindi. 5 kayong natitira, katulad namin. Bilangin ako dito, 5 na. Baka magkaroon din tayo ng team fight. Kung manalo ka, diretso lang ang 6 na kailangan mong patunayan ang iyong lakas. Natanggapin ang pagsubok sa huling 2 palapag na nakapasa sa lahat ng 18 antas ng pagtatasa. Gumalaw si Tang Wulan sa kanyang puso at tumingin kay Guan Yu. Ang nakita niya ay ang malalim na ekspresyon sa mga mata ni Yutian Daoluo. Sa ibabaw, kung sumasang-ayon ka sa 5-on-5 duel na ito, talagang magiging dehado ito para sa Shrek Academy. Dahil ayon sa kasalukuyang sitwasyon, sa tuwing masigla silang pumili ng kanilang mga kalaban, sasamantalahin nila. Kung 5-on-5, nagiging team fight na. Gayunpaman, napakalinaw din ng sinabi ni Guan Yu na kung mapapanalo nila ang laban ng pangkat na ito, maaari nilang laktawan ang lahat ng pagsubok sa unang 16 na impyerno at direktang pumunta sa huling 2. Mula sa punto ng view ng oras, walang alinlangan na sila ay lubos na mapabuti. Nagtitipid. Ito ay talagang isang magandang bagay para sa kanila na kailangang makatipid ng oras. Bukod dito, mas maraming kapangyarihang panlaban ang mapapanatili, at sa parehong oras ay magagawa itong lumalim sa lalong madaling panahon. Ngunit ang pinakamabigat na problemang kailangan nilang harapin ay hindi madaling mapanalunan itong 5-on-5 na tagumpay. Ang kalaban ay mayroon ding pangalawang ranggo na God of War, at maging si Yutian Daoluo Guan Yu, ang Ultimate Daoluo. 5-5, manalo kaya si Shrek? Sa kasalukuyan, ang Shrek Academy ay hindi naglalaro dito, kabilang ang Dragon Emperor Daoluo Tang Wulan, Sword God Daoluo Sima Jinchi, at Tai Tian Daoluo Yuanan Yahui, Shu Xiaoyan at Ling Zikhen. Ang 5 sa kabaligtaran ay si Yutian Daoluo Guan Yu, gayon din ang ika-2, ika-5, ika-8, at ika-13 Diyos ng digmaan. Masasabing ang mga taong kinakaharap ngayon ni Shrek ay halos ang pinakamalakas na line-up sa Temple of War. Maliban sa kawalan ni Chen Xinji, ang master ng kontemporaryong templo ng Diyos ng digmaan, si Hanhai Daoluo, ang iba pang mga tao na naruroon ay ang lahat ng nangungunang powerhouses ng templo ng digmaan. Ang 4 na Gods of War na ito ay may kanya-kanyang katangian, at bawat isa sa kanila ay isang napakalakas na pag-iral. Halos mahulaan ni Tang Wulan ang mga pagkakakilanlan ng mga taong ito mula sa mga numero sa kanila, kasama ang paglalarawan kay Cao Dezi sa walang awa na Daoluo ng Tang Sect. Halimbawa, ang nakatayo sa likod na posisyon, ang huling lugar pagkatapos madala si Glutton Daoluo para sa paggamot, na may numerong 13 ay isang babaeng God of War. Ang diyosa ng digmaan na ito ay may napakagandang anyo. Kahit na ang kanyang mukha ay naiwan ng ilang taon ng hangin at hamog na nagyelo, masasabi pa rin niya na tiyak na siya ay isang napakagandang kagandahan noon. Sinabi ng walang awa na si Daoluo Cao Dezi na sa Temple of War God, mayroon lamang isang magandang babae. Iyon ay Excalibur Daoluo Sumyengjun. Gusto kong maging ganito. Hindi pa dapat Super Daoluo ang isang ito. Gayunpaman, huwag isipin na hindi ang lakas ni Super Daoluo ang mahina.
Sa kabaligtaran, sa kanya, ang labanan ng pangkat ni Tang Wulan ay magiging mas mahirap. Dahil kung saan mayroong Divine Sword Daoluo, dapat mayroong isa pa, Emperor Sword Daoluo. Si Emperor Sword Daoluo ay hindi kailanman nahulog sa nangungunang tatlo sa God of War sa nakalipas na 2 dekada. Noong nakaraan, ang una at ikatlong dalawang Diyos ng digmaan ay naka-sign up na. Ang natitirang pangalawang Diyos ng digmaan, na inakala na si Emperor Sword Daoluo. Emperor Sword Daoluo Long Chanwo. Ang ganap na gulugod ng templo ng digmaan. Ang pinaka-nakakatakot na bagay ay ang Emperor Sword Daoluo at Divine Sword Daoluo ay mag-asawa, isang mag-asawang may kasanayan sa martial at soul fusion. Ang kombinasyon ng dalawang espada ay maihahambing sa limitasyon. Sa madaling salita, ang natitirang 5 Gods of War sa kabilang panig ay kasalukuyang may combat effectiveness ng 2 Extreme Daoluo level. Mahuhulaan din ni Tang Wulan, ang ikalimang Diyos ng digmaan, na may mahahabang daliri at gwapong mukha, palaging may malabong maitim at malamig ang pagkakakilanlan. Dapat ay si Mozihong, na kilala bilang pinakamalakas na control system war spirit master ng War God Temple. One Curse Music Magic Piano, na may sobrang kontrol na kakayahan. Ito ay palaging pinarangalan bilang isa sa pinakamahirap na antas sa templo ng digmaan. Ang huling natitirang ikawalong Diyos ng digmaan, kahit na sino man ito, ay hindi magiging napakadaling pakitunguhan. Sa tapat ng naturang lineup ay maaaring ilarawan bilang heyday. Bukod sa kawalan ni Chen Xinji, ang 5-on-5 ay talagang isa sa pinakamalakas na lineup sa Temple of War. Sa harap ng ganitong lineup, manalo kaya si Tang Wulan? Nangangailangan ito ng malaking tandang pananong. Pagkatapos mag-alinlangan sandali ni Tang Wulan, sinabi niya, natatakot ako na ang venue dito ay hindi sapat para labanan natin ang 5 hanggang 5 confrontation. Kahit na ang lugar ng antas na ito ng impyerno ay hindi maliit, ngunit kung ang dalawang panig ay magsisimula ng 5 hanggang 5 kompetisyon sa susunod. Hayaan mo na ang anumang bagay, ang pananggalang na takip lamang ay tiyak na hindi ito kakayanin. Dahil sa mundo ngayon, walang proteksyon na takip na kayang tumanggap ng napakaraming malalakas na banggaan sa isang maliit na espasyo. Bahagyang ngumiti si Yutian Daoluo, huwag kang mag-alala tungkol dito, Tang Sect Master. May background pa rin tayo sa Temple of War. May maliit na mundo. Magagawa natin ito doon. Napaka-fair at simple din ng mga patakaran, at hindi tayo pakikitunguhan ng maliit na mundo. Anumang favoritism. At maaari ka naming bigyan ng isang oras para mag-adjust sa kapaligiran. Malinaw, ang isang ito ay gustong bumalik sa isang iglap. Ang unang 5 laro ay halos 3 talo at 2 tabla. Masasabing 4 na talo at 1 tabla. Kung ang susunod na 5 tao ay maaaring manalo sa isang laban ng koponan, ito ay katumbas ng pagkapanalo ng 5 sunod-sunod na laro, na isang pagbabalik. Hindi masama ang ideya ni Yutian Daoluo. Biglang ngumiti si Tang San, tumango kay Yutian Daoluo, at sinabing, kung ganoon, sige. Gaya nga ng sinabi mo. 5 tayo laban sa 5, team fight. Isang liwanag ang kumislap sa mga mata ni Guan Yu at sinabing, okay, sundan mo ako, lahat. Sinabi ni Shu Lizi kay Tang Wulan, Captain, sige. Nandito ako para bantayan si Sister Xinglan. Tinapik siya ni Tang Wulan sa balikat, okay. Sinabi ni Guan Yu, dito ka makatitiyak, paprotektahan namin ang isang ito. Hanggat ito ay nasa ating templo ng digmaan, walang magiging problema. Kung gayon, guguluhin kita. Si Tang Wulan ay natural na hindi magiging magalang sa kanya sa oras na ito. Sumama ka sa akin. Ang pinakaloob na dingding ng unang palapag ng ika-18 palapag ng God of War ay nabasag sa magkabilang panig, na nagsiwalat ng malaking daanan. Ang mga Diyos ng digmaan ay lumakad sa harap, at pinamunuan ni Tang Wulan ang kanyang mga kaibigan sa likuran, maliban kina Shu Lizi at Ye Xinglan, sumunod ang lahat. Bahagyang hinayla ni Ling Zikhen ang manggas ni Tang Wulan, at sinabi sa mahinang boses, gago ka ba? Malinaw na maaari kang magkaroon ng mas maraming pagkakataong manalo. Sumulyap si Tang Wulan sa kanya, hindi ka ba mukhang isang taong walang tiwala sa sarili mo? Galit na sinabi ni Ling Zikhen, wala akong tiwala sa sarili ko, dahil wala akong tiwala sa iyo. Sigurado ka bang matatalo ang kalaban sa harap ng isang extreme Daoluo? Tanong pabalik ni Tang Wulan, paano mo nalaman na hindi ako sigurado? Bahala ka, depende sa gagawin mo kung matatalo ka. Hindi mapigilan ni Ling Zikhen na magalit. Kung minsan, ang lalaking ito ay sobrang galit na gusto niya itong kagatin. Para naman sa Shrek 7 Devils, kasama sina Sima Jinchi at Airung, walang kumuwestiyon sa desisyon ni Tang Wulan. Matagal na silang magkasama, natural silang naniniwala at naiintindihan na ang paggawa nito ni Tang Wulan ay may kahulugan. Sa karakter ni Tang Wulan, talagang imposibleng magbiro tungkol sa isang malaking kaganapan sa pagkakataong ito. Ang daanan ay sumulong, at pagkatapos ng halos 100 metro, isang pabilog na plataporma na may diameter na mga 20 metro ang lumitaw sa harap nito. Tumayo ang lahat at mukhang medyo masikip. Nakatayo kasama ang lahat ng mga Diyos ng digmaan, kahit na ang personalidad ni Ling Zikhen ay nakaramdam ng kakaiba sa oras na ito, lalo pa, sa maliit na platapormang ito, mayroong higit sa 12 title Daoluo na natipon.
Ang mga nakaraang labanan ay talagang nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanya, lalo na ang huli, ang labanan sa pagitan ng ontology na si Daoluo Erong at ang unang Diyos ng digmaan na si Aurui. Siya ay ganap na na-refresh ang kanyang pag-unawa sa mga limitasyon ng tao. Sa pagkakataong ito ay nakipag-ugnayan siya kay Erong, ang matipunong lalaking ito na may malaking kalbo, ang ulo ay laging nakangiti. At palaging nararamdaman ni Ling Zikhen na ang taong ito ay nakatingin sa ulo ng kabayo ni Tang Wulan. Ngunit sino ang nag-akala na ito pala ay isang pag-iral na halos maihahambing sa Extreme Daoluo? Shrek, ito ay talagang isang nakatagong dragon at isang nakayukong tigre. Para sa parehong dahilan, naramdaman niyang hindi na niya nakikita si Tang Wulan ng higit pa. Napakalakas ng mga tao sa paligid niya. Ang pabilog na plataporma ay bumigkas ng zaza na tunog at dahan-daang lumubog. Ang nakapalibot na mga pader ay natural na nagliliwanag na may malambot na liwanag. Makikita na ang lahat ng mga sinag ng liwanag na ito ay ibinubuga ng Soul Guiding Magic Array. Mula nang pumasok sa Templo ng Digmaan, bawat lugar dito ay nagbigay sa mga tao ng hindi pangkaraniwang mabigat na pakiramdam. Ito ay karapat-dapat na maging lugar ng pagtitipon ng pinakamalakas sa Federation ngayon. Napakalalim ng background. Ang plataporma ay patuloy na lumulubog at unti-unting bumilis, kaya ang liwanag at anino sa paligid ay unti-unting naging ilusyon na nagbibigay ng kakaibang pakiramdam. Si Tang Wulan ay tila napakatahimik, nakatayo lamang doon ng tahimik, at karamihan sa mga mata ng mga Diyos sa kabilang panig ay nasa kanya at kay Erong. Ang lakas na ipinakita ng katawan ni Daoluo noon ay talagang nakakatakot, at hanggang ngayon, ang unang Diyos ng digmaan na si Aurui ay nararamdaman pa rin na hindi pa siya nakaka-recover. Kung may mapagpipilian man, umaasa siyang hindi na siya makakaharap pa ng ganoong kalaban. Ang pakikipaglaban sa kanya ay talagang isang masakit na bagay na hindi na maaaring maging masakit. Ang isang ito ay simpleng balat ng baka sa larangan ng digmaan. Sa kabutihang palad, sa susunod na 5 pares ng 5 laban sa koponan, walang ganoong bagay. 5-5 para sa Temple of War God, walang puwang na matatalo, kung hindi, ang talakayan ngayon kay Shrek ay magiging isang malaking pagkatalo. Magkakaroon ng record para sa isang malaking kaganapan ngayon. Kung talagang matalo ka, magiging fame in history, talaga. Kaya naman, ang natitirang ilang mga Diyos ng digmaan na hindi pa nakakapag-shoot ay iniinda ang kanilang lakas, ngunit sa parehong paraan, mayroon ding pressure. Bagamat mayroong Extreme Daoluo sa gilid na ito, ang kabilang panig ay mayroon ding master ng Tang Sect na ito na paulit-ulit na gumawa ng mga himala. Ang pinaka-nakakatakot na bagay tungkol dito ay ang bilis ng pagtaas ng lakas. Lalo na si Shu Lizzie ay nagpakita ng buong set ng 4-character battle armor noon. Kaya, bilang master craftsman, hindi ba siya nagmamay-ari ng 4-character battle armor? At kung ang isang 4-character battle armor master ay may cultivation base na hindi masyadong malayo sa limitasyon ng level ng Daoluo, maaaring hindi niya mapigilan si Yutian Daoluo. Ang eksena kung saan pinatay ni Tang Wulan si Chenggu Zhangting sa ilang segundo noong panahong iyon ay nag-iwan ng napakalalim na impresyon sa kanila. Walang nakakaalam kung gaano na ang background ng Tang Sect Master. Ang pinaka-nakakatakot ay hindi ko alam kung gaano siya nag-improve sa panahong ito. Sa makatuwid, bagamat makatwirang sabihin na ang templo ng digmaan ay dapat magkaroon ng mataas na kamay sa labanan ng pangkat na ito, ngunit wala sa mga Diyos ng digmaan ang nang-ahas na maliitin ang panig ni Shrek. Ang dating katawan na si Daoluo ay nagbigay na sa kanila ng labis na sorpresa. Sa wakas, huminto ang pabilog na plataporma. Nahati ang pader sa isang gilid, nauna si Yutian Daoluo, at sumunod na malapit sa likuran ang iba. Lahat ay pumasok at pumasok sa isang malawak na bulwagan. Ang kakaibang Soul Guiding Array sa paligid nito ay bumuo ng isang malaking bahagi ng manipis at siksik na mga linya, na naglalabas ng nagbabadyang pulang ilaw, na nagbibigay sa mga tao ng pakiramdam na parang pumasok sila sa katawan ng tao na puno ng mga daluyan ng dugo. Naglalakad papunta sa gitna ng bulwagan, huminto si Yutian Daoluo. Idiniin niya ang kanyang kanang kamay sa kawalan, at ang nakapalibot na Soul Guidance Array ay agad na naging mas maliwanag. Isang pulang ilaw na sinag ang nahulog mula sa langit at damapo sa harap ni Yutian Daoluo. Ang pulang ilaw ay namuo at naging ilaw na halos kalahating metro ang lapad. Bola. Itinaas ni Yutian Daoluo ang kanyang kamay at idiniin ito sa light sphere, bahagyang nanliit ang kanyang mga mata, at umikot ang liwanag sa ilalim ng kanyang mga mata. Hindi ko alam kung paano niya ito minamanipula. Isang sinag ng liwanag na nakaproject mula sa liwanag na globo patungo sa hangin, na nagiging isang magaan na kurtina. Ito ay isang parisukat na figura, at kapag tiningnan mong mabuti, ito ay lumalabas na isang mapa. Ang aming maliit na mundo ay tinatawag na Battlefield of the Gods of War. Ito ay halos 5 kilometro kwadrado ang lawak, hindi masyadong malaki. Ngunit ito ay napakatatag, kaya't makatitiyak ka tungkol dito. Ipinakilala ni Yutian Daoluo, tulad ng nakikita mo mula sa mapa, nahahati ito sa dalawang magkaibang panig. Kadalasan ito ay isang lugar na espesyal na ginagamit para sa mga Diyos ng digmaan ng ating templo ng digmaan upang magsanay ng mga labanan ng pangkat. Gaya ng sinabi niya, makikita sa mapa na ito na mula sa itaas na kaliwang sulok hanggang sa ibabang kanang sulok,
may isang ilog na tila may ilog, na naghahati sa buong mapa sa dalawang tatsulok. Bukod dito, ang isang gilid ay minarkahan ng pula at ang isang gilid ay minarkahan ng asol, kaya ito ay napakalinaw na nahahati sa dalawang panig. Sa kanang sulok sa itaas at kaliwang sulok sa ibaba, iyon ay, sa mga sulok sa itaas ng dalawang magkakaibang lugar, mayroong isang pabilog na marka sa bawat isa. Sinabi ni Yutian Daoluo, ang lugar na ito ay isang maliit na mundo na itinayo ng ating God of War Temple na nag-iisa. Bagamat ito ay maliit sa laki, ito ay matatag. Bukod dito, ang bawat lugar ay na-customize. Para sa kapakanan ng pagiging patas, ang sitwasyon sa magkabilang panig ay magkatulad sa isa't isa. Narito, mayroong ilang mga espiritong hayop na aming na-simulate, at ang lakas ng espiritu ng mga hayop sa magkabilang panig ay may halos 100 espiritu sa magkabilang panig. Papasok sa lugar nito, aatakehin ito ngunit kung mababago ang mga pagpatay nito ay magkakaroon din ng pangkalahatang pagpapabuti halimbawa, ang kapangyarihan ng espiritu ay tataas ng 10% dahil ito ay random, kaya hindi ko masabi sa iyo ng malinaw. Habang nagsasalita, itinuro ni Yutian Daoluo ang dalawang lugar sa magkabilang gilid ng ilog na magkatabi. Pagkapasok, lalabas ang dalawa nating panig sa mga tuktok na sulok ng bawat panig, na siyang panimulang punto. Sa loob ng panimulang punto, mayroong Soul Guidance Cannon. Ang lakas ng pag-atake ng kanya na ito ay maaaring magbanta sa titled Daoluo 3 Character Armored Master. Tanging ang mga tao na umaatake sa isa't isa. Simula, sa magkabilang gilid, mayroon ding daanan sa bawat isa. Dumaan sa kakahuyan at lambak sa mapa, kung gayon, kailangan mong dumaan sa higit pang mga kalsada. Ngunit ang pasukan sa panimulang punto ng magkabilang partido ay magagamit lamang sa pamamagitan ng tatlong mga sipi, kaya maaari ka lamang makapasok sa pamamagitan ng tatlong pasukan na ito. Ang tatlong pasukan at ang lokasyon na umaabot sa channel ng ilog ay may tatlong mga babala, na magpapaalala sa iyo kapag ang kabilang partido ay lumalapit. Lokasyon. Kaya, pareho tayong kailangang sirain ang panimulang punto ng isa, at dapat nating protektahan ang ating sariling panimulang punto. Ito ang panuntunan. Matapos makinig sa salaysay ni Yutian Daoluo, sa totoo lang, nabigla si Tang Wulan. Paglikha ng isang maliit na mundo, ginawa din ito ng Shrek Academy, ngunit upang lumikha ng isang maliit na mundo na ganap na regular at alinsunod sa kanilang mga pangangailangan, tulad ng Temple of War, ang presyo na babayaran ay tiyak na isang geometric na multiple. Hindi man lang inakala ni Tang Wulan na magagawa ito ng kasalukuyang Shrek Academy. Ito ang suporta na ang Federation ay walang pagsisikap na suportahan. Gayunpaman, ang battle mode na ito ay walang alinlangan na napakanobela. Sa proseso ng labanan sa pagitan ng dalawang panig, hindi lamang lakas ang sinusubok kundi pati na rin ang karunungan. At ang mga Diyos ng digmaan sa templo ng digmaan na mas pamilyar sa ganitong uri ng labanan sa mapa, walang alinlangan na may mas maraming pakinabang kaysa sa kanila. Hindi katakataka na si Yutian Daoluo ay bukas palad at bibigyan sila ng isang oras upang makilala ang kapaligiran. Gayun din, para idagdag, mayroon lamang 3 channel na hindi makakatagpo ng mga Soul Beast. Ang ibang mga kalsada ay may posibilidad na makatagpo ng mga Soul Beast. Ang mga Soul Beast sa parehong mga lugar ay sasalakayin ng sinumang Soul Master nang walang pinipili. Ang Soul Beast ay pinatay, at ang Soul Beast ay muling ipanganak sa parehong lugar pagkatapos ng ilang sandali. Ang ngiti sa mukha ni Yutian Daoluo sa oras na ito ay medyo mapanlinlang. Huminga ng malalim si Tang Wulan at sinabing, "Okay, pakisundo muna kami, pakiusap." Oo, gusto kong itanong sa iyo, anong mga uri ng kaluluwang hayop ang nasa larangan ng digmaan ng Diyos ng digmaan? Walang paraan para mag-imbestiga. At malamang na alam na ng mga Diyos ng digmaan ng maaga, sa palagay ko ay may karapatan tayong magtanong para malaman ito. Matapos magnilay-nilay si Yutian Daoluo saglit, sinabi niya, "Hindi ko maipaliwanag sa iyo ang mga partikular na uri ng Soul Beast, dahil kahit ako ay hindi ko lubos na malalaman ito. Upang magkaroon ng papel sa pagsasanay, ang mga Soul Beast sa Arena of War ay random na lumitaw. Mayroon lamang 200,000 taong Soul Beast sa magkabilang panig, masasabi ko sa iyo. Ang mga datos na ito na ginamit natin noon ay ang King Dragon at ang Itim na Dragon. Ang Daoluo Continent, isa sa nangungunang 10 mabangis na hayop. Dark Devil Dragon at Golden-Eyed Black Dragon King. Nang marinig ang dalawang pangalang ito, hindi naiwasang maalala ni Tang Wulan ang Beast God na nakatagpo niya sa Stardew Forest. That time, malapit na talaga mamatay. Nang maglaon, hindi na niya na-encounter muli ang manggugulo na ito, ngunit sa kanyang puso, palagi na siyang may selos. Ang hayop na Diyos na si Emperor Tian, ngunit ang pagkakaroon sa itaas ng Pluto King Daoluo Halosa. Hindi ba ito ay may parehong antas ng paglilinang gaya ng orihinal na Beast God? Tanong ni Tang Wulan. Ngumiti si Yutian Daoluo at sinabi, "Syempre hindi. Kung ang tunay na Diyos ng hayop ay buhay pa, ito ay dapat nanilinang sa loob ng halos 1,000,000 taon. Huwag mo kaming pag-usapan, kahit ang pinuno ng palasyo ay maaaring hindi niya kalaban. Nandito kami. Ang Golden-Eyed Black Dragon King ay katumbas ng 100,000 taong gulang na lalaki." Tumango si Tang Wulan, "Okay, kung gayon naiintindihan ko.
Sinabi ni Yutian Daoluo, ngayon ay ipapadala kita dito upang umangkop sa kapaligiran. Pagkatapos ng isang oras, ipapaalala namin sa iyo, mangyaring bumalik sa panimulang punto at magsimula. Habang nagsasalita, ang kanang kamay ni Guan Yu ay inilagay sa 2 punto sa pulang bola ng liwanag sa kanyang harapan, at isang mas malaking liwanag na kurtina ang lumiwanag sa hangin, na nagpapakita ng mundong parang kagubatan. Kaagad pagkatapos, lumiwanag ang 5 sinag ng liwanag sa tanghulan, Ling Zichen, Xu Xiaoyan, Sima Jinqi at Yuan Enyahui ayon sa pagkakabanggit. Ang pulang ilaw ay kumislap, at ang 5 tao ay sinipsip sa bola ng liwanag at nawala ng walang bakas. Para naman sa mas magaling kay Airong, nakita agad nila ang kanilang mga figure mula sa malaking screen na naka-project. Ito ay talagang isang mahiwagang maliit na mundo. Kung ito man ay Tang Sect, Shrek Academy, Spirit Spreading Pagoda, at Temple of War, ang mga nangungunang puwersang ito ay may sariling malalim na pamana. Ang ilan ay bukas sa publiko upang kumita ng mga benepisyo, tulad ng 10,000 Beast Platform ng Spiritual Pagoda, at ang ilan ay malihim at may sariling kakayahan tulad ng Temple of War. Ngunit anuman ang mangyari, ito ay isang pag-iral na maaari lamang taglayin ng mga nangungunang puwersa. Ang gastos sa pagpapanatili lamang ay hindi alam kung magkano ito. Ang pinakamahalagang bagay sa maliit na mundo ay ang mapanatili ang katatagan ng espasyo, dahil sa sandaling may problema sa katatagan, maaari itong bumagsak, at maapektuhan pa ang pangunahing eroplano. Sa isang kislap ng liwanag, naramdaman lamang ng 5 tao ni Tang San na ang espasyo ay nabaluktot lamang ng ilang sandali, at lumitaw na sila sa ibang mundo. Ito ay isang pabilog na plataporma na katulad ng isang altar. Sa pamamagitan lamang ng mapa noon ay imposibleng makakita ng kahit ano, ngunit nang sila ay talagang dumating sa battlefield ng Diyos ng Digmaan, nalaman nila na ang lahat dito ay puno ng misteryosong lasa. Ang altar sa paanan mismo ay isang napakalaking magic array na ginagabayan ng kaluluwa, na may iba't ibang pattern na nakasulat dito. Ang pinakamalalim na pakiramdam ay si Ling Zichen. Bilang direktor ng kontemporaryong Tangmen Soul Guidance Technology Research Institute, ang kanyang pananaliksik sa Soul Guidance Technology ay talagang ang nangungunang isa ngayon. Ang templo ng digmaan ay halatang binaliwala ang kanyang pag-iral, o sinabi na hindi niya alam na may ganoong tao. Kung hindi, tiyak na isa sa alang-alang nila ito ng seryoso at pipigilan ang mga taong Tang Sect na pumunta dito at makita ang lahat dito. Nang makita ni Ling Zichen ang Soul Guidance Array sa paanan ng altar, ang kanyang mga mata ay hindi agad makaalis, at sinabi niya, ito ay isang nawawalang Soul Guidance Array. Akala ko ito ay isang alamat lamang. Hindi ko inaasahan na magkakaroon ng isang bagay sa templo ng digmaan. Panatilihin ito, at ito ay maaari talagang i-teleport sa buong kalawakan. Pumunta at tuklasin ang templo, dapat kong tandaan na ito ay isang bilog ng digmaan. Lot. Sa aking palagay, ang bagay na ito ay may halaga napakataas, kahit sa ilalim ng walang hanggang langit ay dapat isipin nila na hindi mo naiintindihan, kaya't pinapasok kanila. Ngunit naiintindihan ko. Sa pagtingin sa ekspresyon sa mga mata ni Ling Zichen, alam ni Tang Wulan na ang taong ito ay muling pumasok sa isang estado ng kabaliwan. Si Direktor Ling Da sa ganitong estado ay ganap na hindi maaaring pukawin siya. Sige, tingnan mo, ikot tayo. Balik ka mamaya, pansinin mo para magtago, dapat nakikita nila sa labas ang ginagawa natin sa loob. Hoy, An! Halika dito, ano pa ang magagawa nila? Huwag kang mag-alala, hindi nila akalain na maiintindihan ko ito. Ang bagay na ito ay mas komplikado kaysa sa paggawa ng walang hanggang langit. Ngunit ang aking direksyon sa pananaliksik ay may napakahalagang resulta na may kaugnayan dito, kaya kailangan ko lamang na itala ang mga pangunahing punto at bumalik at mag-aral ng malalim. Kung matagumpay ang aking pananaliksik, ito ay sapat na upang isulong ang teknolohiyang ginagabayan ng kaluluwa ng buong sangkatauhan sa loob ng mga dekada. Posible pang ang pag-aralan ng power core ng mga barkong pandigman na pumapasok sa paggalugad sa kalawakan. Nang marinig niya itong pinag-uusapan, hindi napigilan ni Tang Wulan na lumiwanag ang kanyang mga mata. Para sa mga ordinaryong tao, ang espasyo ay ganap na hindi pamilyar at hindi kahit na interesado. Ngunit para sa kanya, ang espasyo ay isang bagay na hindi niya maiiwasang tuklasin sa hinaharap. Dahil hahanapin niya ang kanyang mga magulang. Nang makitang bahagyang nagbago ang mga mata ni Ling Zichen, hindi na nagsalita si Tang Wulan, at lumabas kasama ang kanyang mga kaibigan. Paglabas ng altar, ang unang bagay na makikita mo ay isang mataas na tore. Ang mataas na tore na ito ay gawa sa metal at may simpleng estilo. Ito ay may isang karaniwang tampok sa templo ng digmaan na nakita nila dati, ito ay sakop ng iba't ibang komplikadong Soul Guidance Array patterns. Bakit kailangang ipakita nitong Temple of War ang Soul Guidance Array sa labas? Hindi ba ito may tatago sa loob? Nagpapakita ba ito o bakit? Curious na sabi ni Xu Xiaoyan. Umiling si Tang Wulan at sinabing, hindi ito para sa pagpapakitang gilas, ngunit dahil sa kapasidad. Ang ganitong bagay ay dapat punan ng iba't ibang Soul-Guided Magic Arrays. Ito ay dahil ang panloob na load ay hindi sapat kaya ito ay nakaayos sa labas. Ang ganitong uri ng cutting edge na the Soul Guidance Device ay iba sa ating battle armor.
Ang ibabaw ng battle armor sa labas ay kailangang maging malakas ang array para sa depensa ng array. Ay masyadong madaling masira. Ngunit ang ganitong uri ng soul guidance ay kailangan lamang ilagay sa isang lugar. Walang problema sa aspetong ito ng aparato. Ang tuktok ng nagtatanggol na tore ay ang pinaka-espesyal, naiiba sa pilak at puting nakatanim na may pulang linya sa ibaba, mayroong isang malaking gintong kristal sa itaas. Ang kristal na ito lamang ay higit sa 2 metro ang taas. Mayroong mahinang malakas na pagbabago-bago ng kapangyarihan ng espiritu na inilabas sa itaas. Kinaikit ni Yuan Enyahui ang kanyang mga mata at sinabing, noong nag-aaral ako sa akademya, may espesyal na paliwanag tungkol sa Soul Guide. Kabilang dito ang makapangyarihang defensive Soul Guide na ito. Sa alamat, ang pinakamalakas na defensive Soul Guide ay maihahambing sa kapangyarihan. 9-level fixed-mounted Soul Guided Shells, at magagamit ang mga ito ng maraming beses, dahil ang pagsasaliksik ay matagal na. Ang aparatong ito na ginagabayan ng kaluluwa ay huminto dahil halos hindi ito madala, magagamit lamang bilang isang solidong sistema ng pagtatanggol. Tumango si Tang Wulan at nagsabi, nakakita ako ng katulad na Soul Guide sa labasan ng Abyssal Passage ng Blood God Legion. Ngunit ang volume ay mas maliit kaysa dito. Ang War God Temple ay talagang gumastos ng maraming pera para sa maliit na eroplanong ito. Napakunot ng noo si Xu Xiaoyan, hindi lahat ng pera ng federal. Kapitan, ano ang gagawin natin ngayon? Sinabi ni Tang Wulan, lahat, sumama ka sa akin. Ayon sa mapa, may 3 sipi na patungo sa lugar ng isa't isa. Ang 3 sipi na ito ang pinakamahalaga, ibig sabihin, dapat tayong magdepensa. Kaya't maghihiwalay tayong 5. Ang ibang mga lugar ay dapat nakatulad ng mga kagubatan at lambak. Ang unang bagay na kailangan nating kumpirmahin ay kung gaano kalakas ang mga espiritong hayop sa mga kagubatan na ito at matukoy natin kung posible itong marating ang mga lambak. Ang kagubatan. Umawang ang mga labi ni Sima Jinchi, at may sinabi siya kay Tang Wulan. May ngiti sa mukha ni Tang Wulan, mayroon din akong intensyon na ito. Ngunit sa hindi pagmamadali, kailangan nating itago ang ating layunin ngayon. Terra na. Lumibot sa defensive tower mula sa malaking panimulang punto. Nakita nila ang sukat ng buong panimulang punto. Ang buong panimulang punto ay humigit kumulang 1,000 metro kwadrado, at ang 3 labasan ay 20 metro ang lapad. Mula sa labasan, lahat ay tuwid na daan patungo sa malayo. Ngunit kapag ang hanay ng paningin ay umabot sa isang tiyak na antas, mayroong isang mahamog na pakiramdam, at walang paraan upang talagang makita kung ano ang nasa malayo. Nahulaan na ito ni Tang Wulan. Kung makikita niya ng malinaw ang lahat, hindi ba niya makikita ng diretsyo ang base camp ng starting point ng kalaban ayon sa mapa? Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mapa kanina, natuklasan ni Tang Wulan na mula sa mapa, ang pinaka-convenient at pinakamaikling distansya upang marating ang kabilang panig ay ang gitnang kalsada. Sa makatuwid, ang pagtatanggol sa sentro ay walang alinlangan na magiging pangunahing prioridad. Kapag ang kalaban ay nakalusot sa gitna at pumasok sa lugar sa kanilang tagiliran, maaari lamang silang magdepensa ng pasibo. Sa paglalakad palabas ng gitnang intersection, makikita mo ang malalaking kagubatan sa magkabilang gilid. Ang mga kagubatan ay siksikan sa mga puno at ilang mga kakaibang tunog ang nagagawa. Ang lahat ng Soul Master Circle ay tila may espesyal na damdamin para sa Stardew Great Forest, kaya, dito, lahat ng nakita ni Tang Wulan ay halos kapareho sa Stardew Great Forest. Lalo na sa mga tuntunin ng paghinga. Lumakad si Tang Wulan sa unahan, si Sima Jinchi at Yuan Enyahui ay natural na kaliwat kanan sa likod na posisyon. Ang 3 tao ay bumuo ng isang tatsulok, at si Xu Xiaoyan ay nasa gitna ng tatsulok. Paghakbang sa kagubatan, isang hininga ng kasariwaan ang agad na tumama sa kanyang mukha, tumuntong sa malambot na lupa, at ang harapang linya ng paningin ay ganap na naharang ng mga halaman. Ngunit ang lugar na ito na puno ng natural na hininga ay agad na nagpaginhawa at masaya. Kapag tumanda ako, kailangan kong maghanap ng kagubatan na tulad nito upang manirahan. Magtayo ng isang kahoy na bahay. Sabi ni Xu Xiaoyan na may pag-asa. Ngumiti si Tang Wulan at sinabing, masyado ka pang maaga para tumanda. Baka may iba ka pang ideya sa oras na iyon. Habang nagsasalita siya, biglang gumalaw ang mga mata niya at agad na naging purple. Kaagad pagkatapos, hinawakan niya ang walang laman gamit ang kanyang kanang kamay, at ang palad ng kanyang kamay ay agad na lumaki, tinakpan ito ng isang layer ng pinonggintong kaliskis ng dragon. Sa mahinang tunog ng keng, tila may nahawakan si Tang Wulan sa kanyang mga kamay, at pagkatapos ay nakita ng lahat na ang isang maliit na ahas na may haba na 1 metro lamang ang lumitaw sa kanyang pagkakahawak. Ang buong katawan ng maliit na ahas na ito ay talagang transparent. Matapos mahuli ni Tang Wulan, ito ay nagpupumiglas ng husto na ang figure ay makikita ng malinaw. Ito ay Bone Snake. Mga 100 taong gulang. Tunay na ignorante ay walang takot. Tumawa si Sima Jinchi. Bahagyang sumimangot si Tang Wulan. Nakita niyang namumula ang mga mata ng Tonic Snake sa kanyang kamay. Sa pangkalahatan, ang mga mata ng isang normal na Tonic Snake ay kulay abo, at kapag naging transparent ang katawan, naging transparent din ito.
At ang dahilan kung bakit niya natagpuan ang kabilang partido noon ay hindi dahil sa perception, kundi dahil sa pagkakita niya sa mga pulang mata na iyon. Ito ay hindi katulad ng isang normal na bone snake. Ang isang normal na bone snake ay hindi magkakaroon ng lakas ng loob na salakayin ako. Walang pag-aalinlangan na sinabi ni Tang Wulan. Siya ang bloodline ng Golden Dragon King, at ang kanyang hininga ay napakalakas na ang lahat ng dragon at sub-dragon na nilalang ay mararamdamang malapit sa kanya o sasamba sa kanya. Maging ang mga kaaway ay lubhang manghihina. Ang bone snake na ito ay 100 taong gulang lamang na cultivation base, at naramdaman niya ang kanyang hininga. Maliban na lang kung gumapang siya para makalapit, imposibleng magpakita sa harap niya, lalo pa siyang atakihin. Sinabi ni Yuanan Yahui, ang mga espiritong hayop dito ay ginagaya lahat ng God of War Hall, hindi ba't sinabi nila? Ang lahat ng mga espiritong hayop ay maaaring lumitaw ng paulit-ulit, at tiyak na magiging kalaban nila ang Panginoon ng Espiritu, na nagpapataas ng kahirapan sa larangan ng digmaan ng Diyos ng digmaan. Tumango si Tang Wulan, oo naman, kailangan ko pa ring makita ang sarili ko. Dahil ito ay virtual, hindi na kailangang magpakita ng awa. Humigpit ang mga kuko ng gintong dragon at biglang pinutol ang ulo ng ahas. Biglang lumitaw ang ilang kakaibang pagbabago. Matapos niyang mapatay ang bone snake, agad itong naging bola ng liwanag at nagkalat sa langit. Hindi ito direktang naglaho, ngunit sumanib sa katawan ng ilan sa kanila. Bagaman napakahina, ang lahat ay malinaw na nadama na sila mismo ay bahagyang pinalakas. Nararamdaman mo ba? Tanong ni Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan sa paligid niya. Sinabi ni Yuanan Yahui, nararamdaman ko ito, tila ang pagpatay sa kaluluwang hayop dito ay may epekto ng pagpapalakas ng sarili nito. Bagamat maaaring pansamantala ito, maaaring maging kapaki-pakinabang ito kahit papaano kapag nag-aaway tayo sa isa't isa. Sinabi ni Sima Jinchie, kailangan itong maging kapaki-pakinabang. Sinabi nila noon na magkakaroon ng random na pagtaas sa pagpatay sa 200,000 taong kaluluwa ng mga hayop. Mukhang mayroon pa ring reserbasyon, dapat na ang pagpatay sa lahat ng mga kaluluwang hayop ay magbubunga ng isang pagtaas. Kaya lang, ang lakas ng pagtaas ay iba. Ang mga taong ito sa templo ng digmaan ay talagang tuso. Ngumiti si Tang Wulan at nagsabi, bibigyan tayo ng 1 oras ng mga tao para mag-eksperimento. Kung mabibigo tayo na subukan ito, hindi na tayo nakapagtataka. Halika, subukan nating muli upang makita kung ang lahat ng espiritong hayop ay nagpalakas sa atin. Kakayahan. Yuanan, manatili dito at obserbahan at tingnan kung gaano katagal ang bone snake na napatay natin noon ay maaaring muling makabuo. Okay. Mabilis na lumipas ang 1 oras. Nang bumalik si Tang Wulan at ang 4 sa base camp, nalaman nilang nakaupo si Ling Zichen sa parehong lugar, sa isang estado na katulad ng pagmumuni-muni. Malinaw na ito ay isang bagay na nakalimutan ko. Captain, hindi tayo magiging 4 laban sa 5, di ba? Walang magawang sabi ni Xu Xiaoyan. Sinabi ni Tang Wulan, walang paraan upang labanan ang 4 laban sa 5. Ngayon lang sinabi ni Zichen na ang pagbuo ng soul guide dito ay hindi gaanong mahalaga kaysa sa walang hanggang langit. Huwag mo siyang istorbohin, hayaan siyang makaalala. Hanggang saan natin ito magagawa, iyon ay. Okay. Medyo magulo lang yung mga taktika ko sa kanya, paano ay implement. Sinabi ni Tang Wulan, muling ayusin ito, iniisip ko ito. Hindi mo kailangang mag-adjust, sundin mo lang ang orihinal na plano at sabihin sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Si Ling Zichen, na naka-cross-legged sa lupa kanina, ay biglang tumalon at sabay na nagmulat ng kanyang mga mata. Mula sa kanyang mga mata, isang bagay lang ang nakita ni Tang Wulan, nasa sabik. Oo, ito ay excitement, matinding excitement. Obviously, sa nakaraang oras, malaki ang natamo niya. Lord Tang, handa ka na ba? Pumasok na tayo sa larangan ng digmaan ng God of War. Makalipas ang 1 minuto. Magsisimula na ang kompetisyong ito. Ang boses ni Yutian Daoluo ay tila tumunog mula sa itaas ng kalangitan, malinaw na kumakalat. Sa kanilang mga tainga, malakas na sinabi ni Tang Wulan, handa na tayo. Magsimula tayo sa 1 minuto. Isang sinag ng liwanag ang nahulog mula sa langit, at isang 60-segundong countdown ang nagsimulang lumitaw. Kasabay nito, lumitaw ang isang magaan na kurtina sa 3 labasan ng base camp, na halatang pumihil sa kanila na umalis sa unang pagkakataon sa loob ng 60 segundo ng countdown. Tungkol sa pagiging patas, hindi nag-alala si Tang Wulan, pagkatapos ng lahat, ang templo ng mga Diyos ng digmaan ay hindi naglalaro ng anumang mga trick sa bagay na ito. Mabilis at maikling sinabi ni Tang Wulan kay Ling Zichen. Ang ekspresyon ni Ling Zichen ay biglang naging kakaiba matapos marinig ang kanyang mga salita. Marami kang multo at mata. Tiningnan siya ni Ling Zichen ng maingat. Iritadong sinabi ni Tang Wulan, ano ang gishin yan? Hindi ito napapagod sa panlilinlang, naiintindihan mo ba? 10, 9, 8, 3, 2, 1. Magsimula. Natapos ang countdown, at ang mga magagaan na kurtina sa 3 labasan ay nawala ng walang bakas. Tumango si Tang Wulan sa kanyang mga kaibigan. Sina Yuan Yahui at Xu Xiaoyan ay mabilis na pumunta sa exit sa kaliwa, habang sina Tang Wulan at Sima Jinchi ay kumanan. Sa gitna, kusang humakbang pasulong ang direktor ng Lingda.
Ang 5 tao ay nahati sa 3 landas at mabilis na nagtungo palabas. Kung titingnan mo ang ibaba mula sa langit, makikita mo na, sa kabilang panig, ang 5 War God Temple na pinamumunuan ni Yutian Daoluo Guanyu ay nagsimula ring sabay na gumalaw, at mabilis silang gumalaw sa 3 daanan. Matapos pumasok sa tamang daan sina Tang Wulan at Sima Jinchi, hindi magkasama ang dalawa. Si Sima Jinchi ay sumubaybay sa tamang daan ng mag-isa, habang si Tang Wulan ay dumiretso sa kakahuyan. Ang lilang liwanag sa kanyang mga mata ay malinaw, at sa parehong oras, ang kanyang sariling mental na kapangyarihan ay kumalat. Ang Tang Wulan ay ang spiritual cultivation base ng spiritual realm. Maaaring maisip na ang kanyang espiritual na kapangyarihan ay malakas. Sa loob ng 1 kilometrong saklaw, ang anumang kaguluhan ay nasa kanyang pangunawa. Di nagtagal, natagpuan niya ang kanyang unang layunin. Ho 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 ho. Tila naramdaman niya ang kanyang hininga, at isang malaking figure ang biglang lumitaw mula sa mga palumpong, at dumiretso sa Tang Wulan. Isa itong baboy ramo na iniharap sa itim na bakal. Bawat mahabang buhok sa katawan niya ay parang spike. Ito ay isang bakal na porcupine. Isang soul beast na may sobrang lakas na pisikal na depensa. Sa mga espiritong hayop ng parehong antas, ang defensive power ay ganap na top-notch. Walang pakialam nang ngumiti si Tang Wulan, kumislap ang liwanag sa kanyang katawan, at humiwalay sa kanya ang isang malaking figure. Puff! Itinaas lang ng malabundok na figure ang paa at tinapakan ang bakal na porcupine, na nilinang ng halos 1,000 taon, at ginawa itong maliit na liwanag ng bituin, na itinurok sa katawan ni Tang Wulan at kay Ziyang Yuan. Hayaang lumipad ang kanyang mga kasama. Itinaas ni Tang Wulan ang kanyang ulo at tumangala. Nginitian din siya ng higanteng nasa harapan niya, kahit na parang nakangiti. Matagal nang hindi inilabas ni Tang Wulan ang Tyrannosaurus. Ang huling beses na ito ay inilabas ay tila noong ang Star Luo Empire ay nasa desisyon ng 5 Diyos. Sa paglaki ng kanyang sariling cultivation base, malaki rin ang pagbabago ng Tyrannosaurus Rex. Kilala bilang hari ng mga dragon sa lupa, ang ulo na ito ay isang nakakatakot na pag-iral na isang subdragon species ngunit nagtataglay ng kapangyarihang lumaban ng isang tunay na dragon. Sa oras na ito, ang taas ay malapit na sa 100 metro, at ang mas nakakatakot ay ang malaking figure nito. Ang buong katawan ay natatakpan ng madilim na gininto ang kaliskis, at ang bawat kaliskis ay may sukat sa ibabaw ng mesa, at napakabigat, na may malinaw na cuticle dito. Ang pinakamalaking pagbabago ay ang mga pakpak sa likod nito. Noong kapapanganak pa lang ng pares ng pakpak na ito. Dahil ito ay masyadong mabigat, maaari lamang itong magkaroon ng isang tiyak na halaga ng attachment kapag gumagawa ng mga bagay tulad ng paglukso. Ngunit ngayon ang pares ng mga pakpak na ito ay hindi bababa sa 5 beses na mas malaki kaysa sa dati, at ang mga pakpak ay nasa likod, tulad ng isang malaking balabal. Lalong naging mabangis at makapangyarihan ang Tyrannosaurus Rex. Ngumiti si Tang Wulan sa Tyrannosaurus Rex at naglabas ng isang salita mula sa kanyang bibig, paghiwalayin mo ito. Sa mga tuntunin ng mapangwasak na kapangyarihan, maging ang Dark Golden Deinonychus na kasama sa nangungunang 10 mabangis na hayop ngayon ay hindi kasing husay ng Tyrannosaurus Rex, na umunlad sa isang cultivation base ng halos 100,000 taon. Ang Tyrannosaurus Rex ay umungal sa Pononibik, at ang malaking buntot ng dragon ay tumawid, tulad ng isang bulldozer. Sa isang iglap, ang isang malaking piraso ng mga halaman ay napantayan, at 3 mas mahinang kaluluwang hayop ang nawala sa mga light spot. Muling kumislap ang ilaw sa katawan ni Tang Wulan, at isang gintong figure ang gumala palabas. Ang kanyang mga pakpak ay pumutok, ang kanyang katawan ay higit sa 30 metro ang haba, at ang kanyang buong katawan ay natatakpan ng mga gintong kaliskis. Sa kanyang mga mata, ang gintong liwanag ay kumikislap at puno ng liksi. Kahit sinong makakita ng Jinyu ngayon ay hinding-hindi maiisip na ito pala ay isang may sira na produkto. Hindi pa lumaki ang katawan ni Jinyu, ngunit ngayon ay hindi na ito ahas kahit anong mangyari. Ito ay isang tunay na dragon. Ang gintong dragon na halos kapareho sa martial soul ni Tang Wulan nang magbago ang kanyang katawan. Kung ikukumpara sa maliwanag na sagradong dragon, ang gintong dragon na binago ng gininto ang wika ay mas malalim at may kapangyarihan ng takot. Ang mga pakpak ay nakabukas sa likuran niya, at ang kanyang hininga ay wala sa ilalim ng Tyrannosaurus Rex. Ibaba ang ulo ng dragon sa harap ni Tang Wulan. Ngumiti si Tang Wulan at hinawakan ito, pumunta sa kaliwa. Itinaas ni Jinyu ang kanyang boses sa langit na may isang dragon chant, ang kanyang mga pakpak ay nanginginig, at agad na bumangon, patungo sa kaliwa. Sa sandaling ito, si Emperor Sword Daoluo Longqianwu, na sumusulong sa kabilang panig, ay huminto, bahagyang kumunat ang noo, at sinabi sa Divine Sword na si Daoluo Mengjun sa tabi niya, Mengjun, narinig mo ba iyon? Ito ang Golden-Eyed Black Dragon. Ang boses ng hari o ng Dark Dragon. Paano ito medyo naiiba? Umiling si Mengjun at sinabing, hindi ko alam. Malayo, medyo iba sa 2 boses na iyon. Ano ang dapat nating gawin? Ipagpatuloy ang panggigipit. Oo, ayon sa orihinal na plano. Natuklasan siguro ni Shrek na ang pagpatay sa mga kaluluwang hayop sa larangan ng digmaan ng Diyos ng digmaan ay maaaring magpalaki sa kanilang sarili. Ang layunin natin ay makialam sa kanila.
Unahin ang pinakamahalagang 10,000 taon ng mga kaluluwang hayop sa kanilang panig. Pinatay, palakasin ang ating mga sarili. Pagkatapos ay sumama sa iba at gumawa ng mabilis na desisyon. Mabuti. Napakabilis ng takbo ng dalawang Diyos, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa harap ng ilog sa gitna ng larangan ng digmaan ng mga Diyos. Ang ilog na ito ay halos 100 metro ang lapad. Isang malaking pagkakamali ang isipin na ito ay ordinaryong tubig sa ilog lamang. Mayroon ding mga aquatic spirit beast sa ilog na ito. Kung hindi ka mag-iingat, maaari kang atakihin ito. Sa larangang ito ng digmaan ng Diyos ng digmaan, ang 200,000 taong kaluluwang hayop ay matatagpuan malapit mismo sa ilog, ngunit isa sa bawat panig, isa sa kaliwang bahagi malapit sa kabaligtaran na posisyon, at ang isa pa sa kanang bahagi malapit sa kanila. Ang posisyon ng gilid. Ito ay naiisip na ang 100,000 taong kaluluwang hayop ay makapangyarihan. Kung walang ganap na kalamangan sa pangkalahatang paghaharap, ganap na imposibleng hawakan ang makapangyarihang pag-iral na ito batay sa nakaraang karanasan. Kapag naitatag na ang kalamangan at may sapat na oras para harapin ang 100,000 taong kaluluwang hayop, dapat siyang pumunta kaagad upang magtatag ng mas malaking kalamangan at magbago patungo sa tagumpay. Para sa 5-on-5 na ito, ang Temple of War ay puno ng kumpiyansa dahil pamilyar sila dito. Si Tanghulan at ang iba pa ay mayroon lamang 1 oras upang maging pamilyar, ngunit bilang mga Diyos ng digmaan, na hindi nakapunta sa maliit na espasyong ito sa loob ng maraming taon. Ito ang pinakamataas na antas ng trial venue para sa buong God of War Temple. Tuwing weekdays, hanggat nasa Temple of War God sila, madalas pumupunta rito ang mga Gods of War para talakayin at magsanay. Pagtingin sa kabila ng ilog, may malalim na kagubatan. Hindi tulad ng ibang mga lugar, ang kagubatan sa lugar na ito ay talagang itim, na mukhang kakaiba at kahit na medyo nakakatakot. Parehong alam ni Long Chanwo at Su Mengjun na iyon ang lugar kung saan natutulog ang 100,000 taong gulang na Soul Beast. Narito ang madilim na dragon. Ang Golden-Eyed Black Dragon King ay nasa kabilang bahagi ng kanilang ilog. Sa kanilang pinamagatang Daoluo level strength, lalo na ang Long Chanwo ay malapit na sa limitasyon ng Daoluo level, walang problema sa pagharap sa average na 100,000 year Soul Beast. Gayunpaman, iba ang Dragon Soul Beast. Kung ito man ay ang Dark Dragon o ang Golden-Eyed Black Dragon King, ito ang pinakamataas na pag-iral sa mga Soul Beast. Pagkatapos ng paglinang sa antas ng 100,000 taon, ang nakakatakot na lakas ay malapit na. Ang ultimate Daoluo ng sangkatauhan, kung walang battle armor, kahit na ang ultimate Daoluo ay maaaring hindi nila kalaban. Noong sinaunang panahon, ang mga tao ay palaging nagpupumilit na mabuhay sa ilalim ng panggigipit ng mga espiritong hayop, kahit na pinatatag nila ang sitwasyon sa paglitaw ng mga Panginoon ng Espiritu, hindi nila talaga kayang makipaglaban sa mga espiritong hayop. Ito ay hindi hanggang sa paglitaw ng soul guidance device na ang mga ordinaryong tao ay nilagyan ng kapangyarihang panlaban. Pinahintulutan nito ang sitwasyon sa pagitan ng mga tao at ng Soul Beast na mabaligtad, unti-unting pinipiga ang living space ng Soul Beast. Hanggang ngayon, ang Soul Beast ay nasa bingit ng pagkalipol. Ang 100,000 taong gulang na mga kaluluwang hayop ng antas ng Golden-Eyed Black Dragon King at ang Dark Devil Dragon ay kabilang sa antas ng Beast King kahit na sa peak age ng Soul Beast World, kaya't napakadali nitong pakitunguhan. Nang si Emperor Sword Daoluo Long Chanwo at ang Divine Sword na si Daoluo Su Meng ay naghahanda na tumawid sa ilog upang isagawa ang misyon ng panliligalig, biglang, isang nakakabinging dagandong ng dragon ang tumunog mula sa kabilang ilog. Puno ng galit ang dragon chant na ito, ngunit kakaiba, ang dragon chant ay napakalakas noong una itong tumunog, ngunit sa second half, ang dragon chant ay biglang nagbago mula sa galit tungo sa kakaibang tunog, kahit na may ilang salita. Ang ungol ng mga puntos. Ano ito? Nagkatinginan sina Long Chanwo at Su Mengjun, hindi nila maiwasang tumigil ng tatawid na sila sa ilog. Bago sila lumabas, sa malaking screen, nakita nila ang investigasyon ni Tanghulan at iba pa sa loob, at nakita rin nila si Tanghulan na pinatay ang Soul Beast. Pagkatapos ay maglakad sa paligid ng madla. Ngunit sa prosesong iyon, sinadya ni Tanghulan at ng iba pa ang tulugan ng 200,000 taong gulang na mga kaluluwang hayop. Ngunit ngayon, nang marinig nila ang dagandong ng dragon ng Dark Dragon, ang una nilang reaksyon ay ang lahat ng tao sa Shrek ay umaatake sa Dark Dragon. Ngunit talagang gagawin nila ito. Hindi ba ito naghahanap ng kamatayan mag-isa? Alam mo, kahit para sa kanila, imposibleng patayin ang madilim na dragon nang hindi nagbabayad ng isang tiyak na presyo. Kasabay nito, ang sarili nitong pagkonsumo ay magiging napakalaki. Kakasimula pa lang ng laro. Ayon sa mga pangunahing setting, ang 200,000 taong gulang na mga kaluluwang hayop sa labanan ng Diyos ng digmaan ay matutulog sa oras na ito, at magigising pagkatapos ng halos kalahating oras, at pagkatapos ay maglalakad sa kagubatan. Malinaw na hindi alam ito ni Tanghulan. Ang Temple of War ay may ganitong kalamangan sa home court, at palaging may mga reserbasyon. Biglang nagising ang maitim na dragon, isa lang ang posibilidad, iyon ay, hinaras ito at may pumasok sa lugar kung saan ito natutulog. Baliw ba sila? Sabi ni Su Mengjun sa katabi niyang asawa sa medyo hindi maisip na paraan. Sumimangot si Long Chanwo, ang Tanghulan na iyon ay hindi isang madaling tao.
Hindi ganoon kadaling maging master ng Tang Sect at si God Pavilion ng Shrek Academy sa murang edad. Sa prinsipyo, hindi mo dapat gawin ang pagkakamaling ito. Sinabi ni Su Mengjun, kung gayon, ano ang gagawin natin? Gusto mo bang pumunta at tingnan? Kinaweyan ni Long Chanwo ang kanyang kamay, maghintay tayo at tingnan natin. Malamang na isa rin itong pagsasabuatan. Sinadya nilang galitin ang maitim na dragon, at pagkatapos ay umatras upang tambangan tayo sa malapit. Kapag tayo ay dumaan, sila ay magtitipon-tipon at sasalakayin. Totoo rin ito. Malamang. Alam nating lahat ang kapangyarihan ng maitim na dragon. Kung talagang aatake sila sa madilim na dragon habang naghihintay, hindi ito makakatagal sa isang maikling panahon. Diyan kung walang kilusan, mapapatunayan na ang pananambang nila, kung patuloy ang paggalaw, may gagawin talaga sila sa maitim na dragon, at mapakinabangan din natin ang tubo ng mangingisda. Oo. Tumango si Su Mengjun. Ang dalawang Diyos ng digmaan ay huminahon sa pampang ng ilog, pinakawalan ng kanilang espiritual na kapangyarihan, naramdaman ang pagbabago-bago ng enerhiya sa malayo. Sa oras na ito, ang lahat ng mga Gods of War at iba pang mga tao sa Shrek sa Temple of War sa labas ng Arena of Wars ay nagmamasid din sa kompetisyon sa Arena of Wars sa malaking screen. Sa panig ni Shrek, sa katunayan, tanging ang Hercules, Ontology daw Luo Erong, Xe at Lezengyo lamang ang naiwan dito upang panuurin ang labanan. Sina Shu Lizzie at Ye Xinglan ay nanatili dito. Ang nanood ng labanan sa kanila ay natural na ang mga Diyos sa kabilang panig. Sa oras na ito, ang unang Diyos ng digmaan na si Howdy Dao Luo Aoroy ay nagpawi ng kanyang galit. Gayunpaman, tumingin siya sa pangunahing katawan ng mga mata ni Dao Luo Erong na medyo kakaiba pa rin. Lalo na nang makita niya si Haitang Dao Luo Shimengshan na handang tumabi kay Erong, ang kanyang mga mata ay lalong naging walang magawa at nagalit. Ang templo ng Diyos ng digmaan ay hindi kailanman naagrabyado. Kapag may tumama sa pinto, hindi lang ito natatalo, kundi pati ang unang God of War ay talagang natalo, at inagaw pa siya sa isang God of War para maging asawa niya. Ito ay simpleng pagkawala ng ginang at pagsira. Huwag banggitin ang awkwardness na ito sa puso ni Aorui. Hindi lamang siya, ngunit ang mood ng mga Diyos ng digmaan na natalo sa laro ay hindi gumaganda sa oras na ito. Halatang hindi maganda ang tingin sa mga mata ni Shrek. Sa makatuwid, ang kanilang higit na pag-asa ay ganap na nakatuon sa 5 hanggang 5 kompetisyon sa labanan ng Diyos ng digmaan. Sa kanilang opinyon, ang desisyon ni Deputy Hall Master Yut Ian Dao Luo Guanyu ay lubhang matalino. Bagamat si Guanyu ang Ultimate Dao Luo, ang tanggulan na iyon ay hindi isang president na hindi humamon sa Ultimate Dao Luo. Kapag talagang nag-away sila, hindi sila maglalakas loob na sabihin na siguradong mananalo sila. Dahil sa lakas ni Aerong, lubos nilang napagtanto na ang mga dumating ni Shrek ay hindi maganda, at nagpatuloy sila sa pakikipaglaban ng isa-isa. Matapos matalo ang napakaraming laro noon, halos tiyak na mas matatalo sila sa huli. Ito ay katumbas ng pagkawala ng Temple of War sa Shrek Academy at pagkatalo sa Tang Sect. Ngunit wala sa mga malalakas mula sa lumang henerasyon ang dumating dito, ngunit ang nakababatang henerasyon ay dumating dito, ngunit sila ay halos ang pinakamalakas na line-up bukod kay Hanhai Dao Luo Chen Xinji. Medyo malaki ang gap. Iba ang team fight na ito. Once they win, at least on the surface, parang 5 games na sila. Hindi man masasabing nanalo sila sa lahat ng kompetisyon, hindi naman sila dehado. Kaya naman, for this team battle, full of expectation sila, and of course, full of confidence din sila. Ito ang tahanan ng templo ng digmaan. Hindi sila naniniwala na matatalo sila sa ganitong sitwasyon. Ang kalaban ay dumating sa battlefield ng God of War sa unang pagkakataon, at hindi pamilyar sa lahat ng bagay dito. Kung lahat sila matatalo sa ganitong paraan, nakakahiya talaga. Pinagmamasdan din ni Aerong ang sitwasyon sa battlefield of the God of War, at siya ay nagmamatsyag ng mabuti mula noong pinangunahan ni Tanggulan ang mga tao na tuklasin ito. Sa oras na ito, sa wakas ay nagsimula na ang laro. Dahil ito ay sa pamamagitan ng malaking screen, kitang-kita nila ang mga galaw ng magkabilang panig. Mahal, sa tingin mo ba mananalo tayo? Tinanong ni Aerong si Shimengshan sa tabi niya. Mula nang ibalik ang Haitang Dao Luo na ito, hawak niya ang kamay na ito ng taong ito. Si Shimengshan ay talagang ilang beses nang nahihirapan ng tahimik, paano siya magiging kalaban ni Aerong anuman ang lakas. Ngunit dahil dito, naramdaman niya ng gusto ang sabik na puso ni Aerong, kaya pagkatapos, hindi na siya nagpumiglas at hinayaan ang lalaking ito na hawakan ito. Nang marinig niyang tinanong niya ang sarili, sumulyap si Shimengshan sa kanya at umiling, hindi ka mananalo. Ngumisi si Aerong, hindi naman totoo yun, malaki ang tiwala ko sa nakababatang kapatid. Si Howdy Dao Luo Aoroy, na nasa kabaligtaran ng kanilang pag-uusap, ay natural ding nakarinig nito, at hindi napigil ang bamantong hininga, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Huwag kalimutan, ito ang ating lugar. Ang isang rung ay tumawa at nagsabi, bakit hindi tayo tumaya? Hindi ba ikaw ang unang Diyos ng digmaan? Gusto kong sumama at magkaroon ng malalim na pamilya. Ang aking asawa ay miyembro din ng iyong templo ng digmaan, kaya dapat lagi kang magbigay ng dote kapag ika'y ikasal. Tumaya sa dote. Kung natalo ka, bigyan mo ang aking asawa ng isang mapagbigay na dote.
Hindi na kailangan ng higit pa. Ilang toneladang metal ang hihingin mo? Halos ilang toneladang metal ang hihingin mo. Gumawa ng isang set para sa aking asawa. Medyo nahiya si Ximengshan nang marinig niyang direktang tinawag ng walang hiyang lalaking ito ang kanyang asawa. Mapapagalitan na sana siya ng ilang salita, ngunit nang marinig niyang gusto niyang magpadala sa kanyang sarili ng 4-character battle armor, agad na bumalot sa kanyang lalamunan ang pagbulyaw. Sa pamamagitan ng kanyang cultivation base at edad, tiyak na hindi maraming bagay ang makakaakit sa kanya sa mundong ito. Ngunit ang 4-character battle armor ay walang alinlangan na isa sa mga bagay na higit na nakaakit sa kanya. Sa partikular, binago niya ang kanyang paraan ng paglilinang. Bagamat ang 3-character battle armor ay maaaring magbigay sa kanya ng napakalakas na 3x attack, sa katunayan ay hindi pa rin ito magtatagal, ngunit kapag ang battle armor ay umunlad sa 4-character level, ito ay magiging ganap na naiiba. Si Ximengshan ay lubos na nagtitiwala sa kanyang sarili. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinulyapan ang lalaking ito na mas matangkad sa kanyang sarili, at hindi niya maiwasang makaramdam ng init. Bagamat kaunting panahon lang siya nagkakilala, napakabait ng lalaking ito sa kanyang sarili. At least sa buhay niya, wala pang lalaking nakatrato sa kanya ng ganito. Marahil ay pabigla-bigla ang pagpili, ngunit sa sandaling ito, nadama nitong si Haitang Daoluo na wala siyang pinagsisisihan. Ang kanyang tagiliran ay mainit, at ang ilong ni Haori Daoluo ay halos tumagilid sa galit. Ano ang tinatawag na iba't ibang mga bihirang metal, magpadala lamang ng ilang tonelada, kapag ang bihirang metal ay repolyo ng Chino. Walang surplus ang pamilya ng may-ari. Ang lalong nagpa-depress sa kanya ay ang ugali ni Ximengshan. Kahit na marinig ang mga salita ni Airong, ang mga ekspresyon ng mga Diyos ng digmaan sa kanyang panig ay naging medyo kakaiba, at maging ang kanilang puot ay bahagyang nabawasan. Ang lalaking ito na si Airong ay mukhang napakabagsik, ngunit isang pangungusap ang umabot sa kaibuturan. Maaari tayong gumawa ng 4-character battle armor dito, at magagawa natin ito para sa sinumang gusto natin. Kaya mo ba? Dahil ang Divine Craftsman na si Zhenhua ay bumaba na, walang bagong 4 na character na battle armor sa mainland sa mahabang panahon. Ngunit sa pagkakataong ito, nakikita ito sa lahat sa Shrek, kung ano ang ibig sabihin nito ay halata. Hindi lihim na si Tang Wulan ay isang dalubhasang manggagawa. Si Ximengshan ay may 4 na karakter na armor sa labanan sa nakaraan, na talagang nakaantig sa mga Diyos ng digmaan. Ipaalam sa kanila na kung masaktan nila ang Shrek at Tang Sect, wala silang pag-asa na magkaroon ng 4-character battle armor. Ang mga salita ni Airong ay makabuluhang nabawasan ang kanilang momentum dito. Makakapagsalita ka ng malakas. Napakadali bang makuha ang mga bihirang metal? Galit na sabi ni Aurui. Sumimangot si Airong, kaya ang iyong templo ng Diyos ng digmaan ay napakahirap. Ang isang Diyos ng digmaan ay may asawa at hindi man lang makakuha ng ilang toneladang pambihirang metal. Huminga ng malalim si Aurui. Pakiramdam niya ay medyo nalampasan niya ang mukha ng lalaki, imposible. Kung talagang gusto ka ni Haitang Daoluo na pakasalan ka, pwede mo siyang hayaang pumili ng ilang bihirang metal na kailangan niya. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na maging kasosyo sa napakaraming taon, kailangan pa ring bigyan ng mukha ni Aurui si Ximengshan. Isa pa, naisip niya na hindi talaga mananalo si Shrek. Okay, yun lang. Walang pagdadalawang isip na sabi ni Airong. Paano kung matalo ka? Malamig na tanong ni Haori Daoluo. Ang isang rung ay kahanga-hanga, na parabang siya ay nagbigay ng maraming interes, kung gayon ay hindi namin nais na pakasalan siya. Ano? Halos lumuwa si Haori Daoluo ng dugo, napakawalan siya ng taong ito. Anyway, malakas din siya para kalabanin ang Extreme Daoluo. Bakit hindi ka mawalan ng mukha? Ano ang ibig sabihin ng hindi magpakasal? Sa pag-author ng kasunduang ito sa pagsusugal, kung mananalo ka, magsamantala, at matatalo ng hindi natatalo. Anong problema? Tanong ni Airong na may halong pagtataka. Kung hindi dahil sa isang partikular na pamilyar sa kanya, hinding-hindi magkakaroon ng bahid ng pagkukulang sa kanyang ekspresyon, na parabang lahat ng sinabi niya ay nasa isip niya. For more videos, please like, share and subscribe.